Nagsisimula ang kwento sa isang tao na sinaksak ang puso ng sinaunang dragon gamit ang kanyang espada. Habang dumadaloy ang dugo mula sa dibdib ng dragon ay sinabi nito sa tao na hindi siya dapat matalo, dahil siya ang pinakamalakas na dragon sa mundo at nabuhay na mula pa noong panahon ng mga Diyos. Naalala niyang minsang kumampi siya sa mga tao at naging malapit sa kanila ngunit hindi niya inaasahang mapapatay siya ng isa sa kanila. Bago tuluyang maging abo ang kanyang katawan ay hiniling niya na dalhin ng Grim Reaper ang kanyang kaluluwa sa kailaliman ng Underworld, dahil matagal na siyang nabubuhay at nais na niyang magpahinga sa walang hanggan. Sa susunod na sandali ay idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ilang mga tao na nakatingin sa kanya, hindi maintindihan ng sinaunang dragon kung ano ang nangyayari habang tinatawag siya ng pamilya bilang kanilang pinakamamahal na anak at binigyan siya ng pangalang Dolan. Napagtanto ng sinaunang dragon na ngayon ay si Dolan, na siya ay muling isinilang bilang isang tao sa parehong nayon kung saan siya pinatay ng isang makapangyarihang tao. Habang lumilipas ang panahon ay lumaki si Dolan at naging isang mabuting binata. Nakatira siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Burn na matatagpuan sa hilagang hangganan ng kaharian ng Arkrest. Ang tanging pangunahing industriya sa nayon ay pagsasaka at nagtatrabaho siya sa bukid upang kumita ng kanyang ikinabubuhay. Mayroon ding tradisyon sa nayon na sa edad na 15 at itinuturing ng ganap na adult ang isang tao at kailangang mamuhay ng mag-isa na hiwalay sa kanilang mga magulang. Si Dolan na ngayon ay 16 na taong gulang ay umalis na sa bahay ng kanyang mga magulang at namumuhay na mag-isa sa nayon. Isang araw ay pumunta siya sa malapit na ilog upang manghuli ng isda para ibenta at kumita ng pera. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung pupunta ba siya sa latian upang imbestigahan ang sitwasyon. Sumagot si Dolan na isang buwan na mula nang umalis ang mga lizardmen mula sa latian at hindi niya kayang hayaan na ganito na lang. Sinabi ng kanyang kaibigan na hindi ito ang kanyang trabaho dahil tungkulin ito ng mga sundalo ng garrison. Pinilit siyang pigilan ng kaibigan at sinasabing nag-aalala siya para kay Dolan. Ngunit tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at dahil sina Kapitan Balan at ang kanyang mga tauhan ang nagbabantay sa nayon, wala siyang ibang magagawa kundi imbestigahan ito ng mag-isa at matapos iyon, kinuha niya ang mga isdang nahuli niya at bumalik sa kanyang bahay. Sa daan ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan at ibinahagi ang ilan sa mga nahuling isda. Binalaan din siya ng mga ito na mag-ingat sa mga demonyo at ligaw na magnanakaw at dahil hindi gaanong ligtas ang kanilang nayon, lahat ng tao ay kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng isang batang babae na nagngangalang Eri na nagsabi sa kanya na lumabas dahil magkaklase sila sa magic. Sumunod si Dolan at ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtira sa isang poste gamit ang kanyang Thunder Magic spell. Nasiyahan ang kanyang guro at ito ang matandang pinuno ng nayon sa kanyang progreso sa magic at hinihikayat siyang magpatuloy ng mahusay sa klase ng paggawa ng potion. Nagpasalamat si Dolan sa lahat ng itinuro ng kanyang guro at nangakong gagawin ang kanyang makakaya sa hinaharap. Sa gabi ay nakita ni Dolan ang isang babae at nagulat siya sa kanyang kagandahan. Ipinakilala ng pinuno ng nayon ang babae bilang si Christina at ipinaalam kay Dolan na mula ngayon, manirahan na siya sa nayon at sinabi rin nito na maging mabait si Dolan sa kanya dahil siya ay anak ng isang kilalang pamilya. Nagkamay sila at mula sa kanyang pagkakahawak ay napansin ni Dolan na isa siyang bihasang manlalaban ng espada at gayunpaman, nag-aalala si Dolan na baka hindi siya magtagal sa burn dahil maraming panganib sa buhay sa nayon, ang posibilidad na mamatay sa lamig tuwing taglamig at ang matinding init sa tag-araw. Pagkatapos nilang magpaalam ay bumisita si Dolan sa kanyang mga magulang at binati sila ng mainit. Ibinigay niya ang lahat ng nahuli niyang isda at sinasabing sapat na iyon para sa buong linggo at ng gabing iyon ay nagtipon sila sa hapagkainan at masayang nagsalo sa pagkain. Masaya si Dolan na muli niyang natikman ang masarap na luto ng kanyang ina pero nagbiro ang kanyang ama na dapat ay maghanap na siya ng asawa na kasing husay magluto ng kanyang ina. Napatango si Dolan at sumagot na alam na niya kung saan patungo ang usapan pero sa ngayon, wala pa siyang balak mag-asawa dahil gusto muna niyang maging mag-isa. Naiintindihan ng kanyang mga magulang ang kanyang damdamin at sinabihan siyang gawin ang anumang nais niya sa buhay, ngunit nagpaalala sila na umuwi ng ligtas dahil narinig nilang pupunta siya sa latian at ayaw nilang mag-alala para sa kanilang pinakamamahal na anak. Tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at agad na babalik. Habang papalabas si Dolan ng nayon ay dumating ang mga gwardya ni Kapitan Balan at pinigilan siyang pumunta sa latian.
Sinabi ng isa sa mga gwardya na tungkulin nila ito at hindi ni Dolan, kaso lang doon ay itinuro ng kasama nito na kung lalabas sila at umatake ang mga demonyo sa nayon, walang may iwan para protektahan ito. Sa sandaling iyon ay dumating ang matandang pinuno ng nayon at nagbabala kay Dolan na mag-ingat, dahil hindi gumagana ang kanyang banal na mata at tiniyak ni Dolan na maayos lang siya at umalis na, at habang naglalakbay siya, ipinaliwanag niya na minsan ay may mga ugnayan ang mga lizardmen sa nayon ng Burn, ngunit isang araw, bigla na lang silang nawala. Walang ideya ang mga taga-nayon kung ano ang nangyari, subalit nangako si Dolan na tuklasin niya ito. Pagdating niya sa latian ay agad niyang ginamit ang kanyang search magic para hanapin ang mga lizardmen, at matapos suriin, napagtanto niyang hindi na kayang mabuhay ng mga lizardmen dito dahil napakalakas ng mga espiritu ng lupa at maging ang mga water spirits ay nanghihina. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay at mabilis na dinukot ang kanyang espada. Inisip niyang malakas ang mga demonyo sa latian kaya't mahihirapan siyang lumaban, kaso laking gulat niya nang makita na ang demonyo ay isang lamiyay, isang babae na kalahating tao at kalahating ahas ang katawan. Tinanong ng babae kung ano ang ginagawa ni Dolan na mag-isa sa latian, at bago siya makasagot ay biglang dumating ang isang dambuhalang espiritu at inatake ang babae. Bago pa siya mahuli ng espiritu ay niligtas siya ni Dolan sa pamamagitan ng pagputol sa kamay ng espiritu at dinala siya sa kabilang dako. Nagtago sila sa ilalim ng isang higanteng kabute hanggang sa mawala sa kanilang paningin ang espiritu. Tinanong ng babae tungkol sa espiritu at ipinaliwanag ni Dolan na ito ay isang ligaw na espiritu ng lupa, at ipinaliwanag din niya na dati mga lizardmen ang nakatira sa latian na ito, ngunit nawala silang lahat at ang dambuhalang espiritu na iyon marahil ang dahilan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng babae, at sumagot ang babae na ang pangalan niya ay Selina at marunong din siyang gumamit ng magic, dahil may kakaibang magic ang mga lamiyay na gumagana laban sa mga espiritu ng lupa, at humiling si Dolan na tulungan siya ni Selina at makipaglaban kasama niya. Noong una ay tumanggi si Selina at sinasabing bawal lumaban ang mga lamiyay sa lupa, pero dahil sa sitwasyon ay pumayag siya sa hiling ni Dolan. Dahil dito ay nagtungo sila patungo sa espiritu at sumugod gamit ang kanilang mga sandata at inatake sila ng espiritu gamit ang mga sand bullet, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanila dahil agad itong dinurog ni Dolan gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinawag ni Selina ang espiritu ng dakilang ahas at kinulong ang katawan ng espiritu gamit ito. Hindi sapat ang kanyang kapangyarihan pero sapat na iyon para makakalipad si Dolan sa ere at putulin ang katawan ng espiritu sa pamamagitan ng kanyang dragon magic. Masaya si Selina na natalo ni Dolan ang dambuhalang espiritu, subalit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil nabalot siya ng putik na galing sa katawan ng espiritu. Sinabi ni Dolan na kailangan nilang linisin ang kanyang damit kung hindi ay magkakasakit siya. Pumayag si Selina sa ideya at nagtungo sila sa tabi ng ilog bago kunin ang 3 gintong bato na lumabas mula sa katawan ng dambuhalang espiritu. Habang nililinis ang kanyang damit ay tinanong ni Selina si Dolan kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Sumagot si Dolan na narinig niya mula sa mga tao na nakakatakot ang mga lamiyay at kapag nakita sila ng tao sila ay nagiging agresibo. Ngunit nang makita niya si Selina ay hindi niya nakita ang isang agresibong nilalang kundi isang kaibig-ibig na batang babae na masayang tumulong sa isang estranghero. Namula si Selina sa kanyang sagot, ngunit tinanong siya ni Dolan kung nasaan ang iba pang mga lamiyay. Sinabi ni Selina na mayroong isang patakaran sa kanilang nayon na kapag ang isang lamiyay ay nagdiriwang ng kanyang 17 kaarawan, kailangan niyang maglakbay upang humanap ng asawa. Ibinunyag din niya na ang mga lamiyay ay isang lahi ng mga babae lamang at tanging mga babae ang kanilang ipinapanganak, kaso kung sakaling magkaanak sila ng lalaki na isang bihirang kaso at magiging kabilang siya sa lahi ng kanyang ama, at dagdag pa niya, ang mga lamiyay ay isang lahi na nagmula sa isang babaeng tao na isinumpa. Ang sumpa ay naipasa mula sa mga henerasyon kaya't bahagi ng kanilang katawan ay ahas at ang kanilang mga likido sa katawan ay may halong lason. Sinabi niya na ang mga lamiyay ay tinuruan na pumili ng asawa na may malakas na katawan na kayang tiisin ang anumang lason, kung hindi ay mamamatay sila sa simpleng halik o paggawa ng isang anak. Sumagot si Dolan na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Selina at maaaring napakahirap para sa kanya na makahanap ng asawa, gayunpaman ay tiniyak ni Dolan kay Selina na siya ay napaka-cute at tiyak na makakahanap siya ng malakas na asawa na kayang tiisin ang kanyang makamandag na katawan. Namula si Selina sa kanyang mga sinabi at sinagot na parang itinatrato siya ni Dolan na parang bata.
Pagkatapos ay kumain sila ng pagkain na inihanda ni Dolan at hindi makapaniwala si Selena kung gaano ito kasarap, dahil hindi pa siya nakakakain ng ganitong kasarap na pagkain sa buong buhay niya. Sinabi ni Dolan na ito ay dahil sa kanyang ina na nagturo sa kanya kung paano magluto, kaya naman napagtanto ni Selena na mahal si Dolan ng kanyang pamilya at nagkaroon ng pagbalik-tanaw si Dolan sa kanyang nakaraang buhay at naalala niyang hindi na siya ang nag-iisang dragon sa kuweba. Kinabukasan bago sila magpaalam sa isa't isa ay naalala ni Dolan na mahilig ang mga lamiyay sa spiritual energy, nagbigay siya ng kaunting spiritual energy kay Selena ngunit laking gulat niya nang biglang natigilan si Selena at bumagsak sa lupa. Dito napagtanto ni Dolan na masyadong malakas ang spiritual energy ng isang dragon para kay Selena. Nagpaalam sila at binati ang isa't isa ng good luck at sinabi ni Dolan kay Selena na makakahanap siya ng mabuting asawa sa lalong madaling panahon. Inanyayahan din niya si Selena na bumisita sa kanyang nayon kapag nahanap na niya ang kanyang asawa at pumayag si Selena. Habang naglalakad ang dalawang lalaki sa daan ay bigla silang nasalubong ng isang naglalakbay na si Selena. Hindi sinasadyang natakot ang mga ito at napagtanto ni Selena na ang itsura ng kanyang ibabang bahagi ng katawan ay magiging problema, na makahanap siya ng gwapo at matipuno na asawa. Samantala si Dolan ay nasa bahay muli at gumagawa ng mga magic potions kasama sina Ari at Mag-Aro. Sinabi ng matandang si Mag-Aro na hindi tulad ng mga halamang medikal at ang mga halamang pangmanggagamot ay gawa sa mga sangkap na may taglay na kapangyarihang mahika, kaya't mas mahirap itong ihanda. Ipinaliwanag ni Mag-Aro na napakakomplikado ng paggawa ng potion na kahit kaunting pagkakamali sa dami ng mahika ay maaaring maging nakamamatay. Para bang may jinx power ang kanyang mga salita dahil sa sandaling iyon ay nagkamali si Dolan sa kanyang proseso ng paggawa ng potion, na naging dahilan upang masayang ang lahat ng sangkap. Pinagalitan siya ni Mag-Aro at sinabihan na maging mas maingat sa kanyang trabaho at nalungkot si Dolan sa sarili, na hindi nagustuhan ni Ari dahil gusto niya na palaging nakangiti si Dolan kaya't sinubukan niyang pasayahin ito. Sinasabing mahusay si Dolan sa mga halamang medikal at mabuti siyang tao na palaging inaalagaan ang mga bata. Idinagdag pa niya na hanga siya sa pagkatao ni Dolan at bago tapusin ang kanyang mga papuri ay naintindihan ni Lola Mag-Aro ang damdamin ni Ari, ngunit hindi ito napansin ng makapal na si Dolan at pinuri pa niya si Ari, sinasabing mas bagay itong maging magaling sa paggawa ng potion kaysa sa kanya. Sumang-ayon si Mag-Aro at pinayagang magpahinga si Ari para sa araw na iyon at pag-alis ni Ari. Ipinaliwanag ni Dolan kung bakit siya nahihirapan sa mga ganitong bagay at dahil dragon siya sa loob ng napakahabang panahon, hindi niya kailangang gumamit ng gamot kaya wala siyang karanasan sa larangan na ito. Sinabi ni Mag-Aro kay Dolan na huwag magmadali at matutunan ang lahat ng maayos at itinuro sa kanya kung paano gumawa ng antidote mula sa lason. Matapos ang mga leksyon ay sumama si Dolan sa pamilya ni Ari para sa tanghalian at bago kumain ay nanalangin ang pamilya ni Ari kay Mile. Ito ang Diyosa na kilala bilang ina ng lupa. Tumingin si Dolan sa estatwa ni Mile at naisip kung gaano katagal na mula noong huli silang nagkita, na nagpapahiwatig na maaari siyang lumabas sa kwento sa lalong madaling panahon at pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa nayon dahil malapit na siyang mahuli sa kanyang regular na pagsasanay. Habang patungo siya sa training grounds ay nasalubong niya ang isang babaeng baka na may dalang malalaking banga ng gatas, na nagalok sa kanya ng sariwang gatas at lumilitaw na ang kakaibang gatas na ito ay galing sa mismong babaeng baka at sinasabing masarap ito, ngunit si Dolan ay may prinsipyo at ipinangako na iinom lamang siya ng gatas mula sa kanyang mahal na wo. Gayunpaman hindi mapipigil ng isang tao ang kanyang sarili ng matagal kaya't nagdesisyon siyang tikman lang ng kaunti, ngunit sa huli ay inubos niya ang lahat ng gatas at mabilis na tumakbo palayo at dumaan siya kay Christina, na hindi niya napansin at nakarating sa training grounds kung saan tinuruan ni Albert ang mga bata kung paano gumamit ng sibat. Binigyan ng pahinga ang mga bata ngunit imbes na magpahinga ay nagmadali silang lumapit kay Dolan para ipakita ang kanilang sibat, na nagpapakita kung gaano kasabik ang mga bata sa lalaking ito at biglaang nakaramdam si Dolan ng presensya ng isang demonyo sa kalapit na kagubatan, nagdesisyon na silipin ito ng mag-isa mamayang gabi kapag wala ng tao. Habang pumapasok siya sa kagubatan ay nagtataka siya kung bakit ang isang demonyo na may aura na hindi bagay para mabuhay sa ganitong uri ng kapaligiran ay piniling pumunta dito. Gamit ang kanyang cheating na mga kakayahan ay natukoy ni Dolan ang lokasyon ng demonyo at natagpuan niya ito sa likod ng mga palumpong na naliligo, at ang demonyo ay walang iba kundi si Selena at ito ang Lamia.
Mahinahon siyang binati ni Dolan na para bang si Selena ay handa para makipag-usap sa mga oras na iyon. Natural na nagulat si Selena sa biglang pagdating ni Dolan at aksidenteng natapakan niya ang mainit na kaldero ng tubig, kaso bago pa man sumiklab ang mainit na tubig sa kanya, agad siyang sinagip ni Dolan sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw niya. Nakiusap si Selena na huwag siyang tingnan, kaso sinabi ni Dolan kung gaano siya kaganda. Dahil sa matinding kahihiyan ay ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata at nakiusap kay Dolan na kahit papaano ay ipakita rin ang respeto sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata, pero tumanggi si Dolan dahil gusto pa niyang ipagpatuloy ang pag-enjoy sa kagandahan ni Selena. Nakiusap si Selena na magpakita ng kaunting pagpipigil, subalit sinabi ni Dolan na ayon sa kanya, likas na sa mga nilalang ang paghahanap ng kaakit-akit at maiinit na nilalang, at dito na tinamaan ng sampal ni Selena si Dolan. Iniwan ang isang malaking pulang marka sa kanyang mukha na nagpapaalala sa kanya na dapat siyang magpakita ng higit na respeto sa isang babae. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay ipinaliwanag ni Selena kung bakit siya naruroon sa halip na pumunta sa ibang direksyon, dahil lahat ng tao ay natatakot sa kanya at posibleng subukang patayin siya, at napagtanto niyang mas mabuti nang piliin si Dolan bilang kanyang posibleng kapareha, kaya siya bumalik dito. Hindi naintindihan ni Dolan na gusto ni Selena na maging ama siya ng kanyang anak, kaya inanyayahan niya itong manirahan sa kanyang nayon. Sinabi pa niya na ang mga tao sa kanyang nayon ay magiliw sa mga demi-humans at demonyo, gamit ang babaeng baka bilang halimbawa. Ngunit ang babaeng baka ay literal na nagbabayad gamit ang kanyang katawan para magpatuloy na makipamuhay kasama ang mga tao. Pero binaliwala ito ni Dolan at nakumbinsi niya si Selena na lumipat sa kanyang nayon. Idinagdag pa na magiging mas masaya ang kanyang buhay kung mananatili si Selena sa kanya. Hindi sinasadyang nakapag-flirt pa si Dolan ng maraming beses at nagkamayan sila para selyuhan ang kasunduan. Tulad ng dati ay ibinigay ni Dolan kay Selena ang ilan sa kanyang life energy na labis na nagustuhan ni Selena, at batay sa kanyang reaksyon ngayon na pumayag na si Selena na manatili sa nayon, nagplano si Dolan kung paano niya kukumbinsihin ang mga taga-nayon dahil hindi niya ito basta na lang madala roon ng walang paalam. Pagkatapos magdala ni Selena ng susunod na batch ng karne para sa mga taga-nayon, tinawag nila ang kanilang kapitan upang tingnan ito, at hindi natuwa ang kapitan dahil hindi nila alam kung sino ang patuloy na nagdadala ng mga karne. Sinuri ang mga bakas at napansin niya na hindi ito mukhang bakas ng isang ahas. Pagkatapos ay may nagpaalala sa kanila tungkol sa anino ng kalahating tao na nakita nila kagabi. Nang marinig ito ay agad na napagtanto ni Kapitan Balon na isa itong Lamia at naniniwala siyang mapanganib ang mga Lamia. Ngunit nagtaka siya kung bakit ang Lamia na ito ay patuloy na iniiwan ang mga biktima nito. Makalipas ang kaunting talakayan ay nagpatawag ng pagpupulong ang mga matatanda ng nayon upang pag-usapan ang sitwasyon. Bagaman naniniwala silang masama ang mga Lamia ay hindi nila maintindihan kung bakit ang nilalang na ito ay patuloy na nagbibigay ng pagkain, at sa gitna ng kanilang talakayan, nagkomento siya tungkol sa kung gaano kasarap ang isda na dinala ng Lamia noong nakaraang araw. Agad siyang sinaway ni Kapitan Balon, at pagkatapos ay iminungkahi ng kapitan na bumuo sila ng strike team upang habulin at patayin ang Lamia. Dahil kakaunti ang mga kalalakihan sa nayon ay naisip ng mga matatanda na masama ang ideya ng strike team, at sa halip, iminungkahi nilang humingi ng tulong mula sa kabisera at magpadala ng mensahero agad. Samantala ay iniisip ni Dolan kung ano ang pinag-uusapan nila, at nababahala siya na maaaring may malalim na galit sa pagitan ng mga tao at demonyo, na nagpapahirap sa kanila na magkaintindihan, at gayunpaman, umaasa siya na magtatagumpay ang plano nila ni Selena. Habang nagdedeliberasyon ang mga matatanda, pinaalala ng manghuhula na si Muro na maaaring hindi ganoon kalaki ang banta ng Lamia dahil patuloy itong nagpapadala ng mga regalo sa kanila. Hinimok niya silang maghintay muna ng resulta ng kanyang panghuhula bago magdesisyon. Dumating si Ari na dala ang resulta at ibinigay ito sa mga matatanda, at matapos suriin, sinabi ng manghuhula na may magandang pangitain ang Lamia at hinihimok silang magpasensya sa pag-alam sa tunay na layunin nito. Nang marinig ito ay masayang tumakbo si Dolan sa kagubatan para sabihin kay Selena ang balita. Ipinaalam niya sa kanya na maaari nang ituloy ang huling yugto ng kanilang plano dahil wala nang galit mula sa mga taga-nayon. Tuwang-tuwa si Selena at pinasalamatan si Dolan sa tulong na ibinigay nito sa pagpaplano. Sinabi naman ni Dolan na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya at sa huling yugto ng plano. Ipinaliwanag niya ito kay Selena at kinabukasan ay tinipon ni Kapitan Balon ang mga kalalakihan at sundalo ng nayon.
ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sightings ng Lamia. Inutusan niya silang ipagtanggol ang nayon at iminungkahi ang pagsasagawa ng mga outdoor drills para palakasin sila, habang nagsasalita ay lihim na humahanga ang kanyang anak na si Toro sa kanyang ama at hindi mapigilan na ipagmamalaki ito. Samantala ay iniisip ni Dolan na makakatulong ang pagtitipon na ito sa kanilang plano at sa kalaunan ay matatanggap si Selena sa nayon. Sa di kalayuan ay nagmamasid si Selena na kinakabahan at inaalala ang plano ni Dolan at ang plano ay sangkot ang pagsasagip ni Selena kay Dolan mula sa isang kawan ng piercing rabbits, na naninirahan sa lugar kung saan magaganap ang drill. Balak ni Dolan na tumakbo papunta sa teritoryo ng mga rabbit habang si Selena ang magligtas sa kanya, upang makita siya ng mga taga-nayon bilang isang mabuting nilalang at habang naghihintay ng timing si Selena, bigla na lang may sundalong tumakbo mula sa kagubatan. Inisip agad ng lahat na tinutugis siya ng Lamia at nag-alala si Dolan dahil hindi pa niya naibibigay ang utos kay Selena. Nagulat din si Selena dahil hindi siya umalis sa kanyang hideout at pagkatapos, ipinahayag ng sundalo na hindi Lamia ang tumutudyas sa kanya kundi isang armored bear. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang malaking armored bear na may pulang mga mata sa likuran ng sundalo. Agad na iniutos ni Kapitan Balon ang pag-atras ng lahat ng sundalo at habang tumakas ay nadulas si Toro, na para bang inihain ang sarili sa harap ng oso. Nang makita ito ng oso, nilapitan niya si Toro at muntik na itong mapaslang kaso sa tamang oras ay tumakbo si Dolan patungo sa bata na kasabay ni Selena at silang dalawa ay nailigtas ang bata. Gayunpaman ay nasugatan si Selena ng oso at ginamit ni Selena ang espesyal na kapangyarihan ng mga Lamia na tinatawag na Evil Eyes, upang utusan ang oso na bumalik sa kagubatan. Sa ginawa niyang ito ang lahat ay nagulat at natakot. Kahit na dumudugo siya ay inuna pa rin ni Selena ang kalagayan ng batang si Toro at tinanong kung nasaktan ito, samantala ay patuloy siyang dumudugo ng husto at sa kabila nito ay iniutos ni Kapitan Balon kay Toro at Dolan na lumayo kay Selena. Sumunod si Toro sa utos ng kanyang ama ngunit tumanggi si Dolan at ipinapaalala sa kapitan na niligtas ng Lamia ang buhay ng kanyang anak, pero ang makulit at kalbo na si Kapitan Balon ay nanatili sa kanyang paniniwala na mapanganib ang Lamia at sa puntong ito, binanggit ni Dolan na hindi siya aalis sa tabi ni Selena kaya't napilitan ang kapitan na tanungin si Selena ng ilang mga katanungan. Matapos sagutin ni Selena ang mga ito ay nakiusap si Dolan na payagan siyang manatili sa nayon, isiniwalat na ang ama ni Selena ay isang tao na katulad nila at ipinangako na hindi niya sila sasaktan at upang gawing pinal ang kanyang desisyon, humingi ng payo si Kapitan Balon kay Leticia. Sinabi ni Leticia na mabuti si Selena at wala siyang masamang balak at napansin din niyang nakapikit si Selena sa buong oras upang hindi sila maapektuhan ng Evil Eyes. Nilapitan siya ni Kapitan Balon at hiniling na buksan niya ang kanyang mga mata at tinanggap siya sa nayon at nang marinig ito, natuwa si Selena at agad na nawalan ng malay. Pagkagising niya ay dinala siya sa kanyang bagong bahay at doon ay binigyan siya ni Kapitan Balon ng ilang stuffed toys upang maging komportable. Labis siyang natuwa sa kung paano ito inihanda at humingi rin ng paumanhin si Kapitan Balon kay Selena, dahil nagduda siya sa simula at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang anak mula sa oso. Sa wakas ay nagkasundo silang lahat na alamin pa ang tungkol sa kani-kanilang lahi at mamuhay ng may pagkakaisa, samantala ay nagkunwari sina Dolan at Selena na hindi pa sila magkakilala, muling ipinakilala ang kanilang mga sarili sa harap ng lahat. Pagkatapos nito ay sinabi ni Balan kay Selena na dinalhan niya ito ng kaunting dayami mula sa kanyang kwadra, bagay na lubos na pinasalamatan ni Selena at habang ang ating bida na medyo malayo ay nagpapasalamat sa kanyang dating kaibigan, at ito ang Diyosa na si Mirale. Makalipas ang ilang sandali habang nagpapahinga na ang ating bida ay may isang liwanag ang biglang lumibot sa kanyang paligid, lumabas ang kanyang kaluluwa at tinawag niya itong astral form at isang anyo na matagal na niyang hindi nagagamit. Pagkatapos ay naglakbay siya patungo sa kalangitan at bumalik sa anyo niyang dragon at lumapit sa isang palasyo na nasa kabila ng karaniwang realidad ng mga tao. Doon ay natagpuan niya ang isang babae na may anyong anghel, ngunit siya rin pala ang Diyosa na si Mirale at magalang siyang binati ni Dolan at nginitian siya ng Diyosa na tila alam na ang wika ng tao. Humiling si Dolan na huwag siyang pagtawanan at natawa ang Diyosa dahil nakakatawa ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagpasalamat si Dolan na sapagkat kung hindi dahil sa orakulo ng Diyosa ay hindi niya malalaman ang mga nangyari. Maingat na nagtanong ang Diyosa kung nagtagumpay ba ang kanyang misyon at sinabi ni Dolan na oo. Ganoon nga ang nangyari at bukod pa rito ay nagulat si Dolan na alam ng Diyosa na siya'y muling isinilang bilang tao.
Ipinaliwanag ng Diyosa na naramdaman niya ang kaluluwa ni Dolan sa mga dasal na natanggap niya, maging siya ay nagulat dahil inakala niyang pagod na si Dolan sa pamumuhay at dito ay inamin ni Dolan ang kanyang saloobin, noong sinaksak ng isang tao ang kanyang puso gamit ang espada ay hindi siya nakaramdam ng sakit o takot sa kamatayan. Tanggap na lamang niya ang kanyang katapusan ngunit ang kanyang muling pagsilang bilang tao ay nagbago ng lahat, sapagkat natutunan niyang ang mga tao ay namumuhay ng buong lakas, kahit na ang kanilang mga buhay ay maikli kumpara sa mga nilalang sa langit. Gayunpaman ang kanilang buhay ay nagniningning ng sobra at ang Diyosa ay lumingon at lumapit sa ating bida, sinasabing nararamdaman niya ang kasiyahan ng kanyang kaluluwa at puso na katulad ng kay Lamia. Nagpasalamat si Dolan at kinaumagahan ay pumasok si Selina sa kanyang silid ng may kalakasan at sinabing umaga na. Bahagyang nagulat si Doran at pinakiusapan si Selina na kumatok na lang sa susunod at nahihiya si Selina at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Dolan na ayos lang at lumapit si Selina at nagtanong kung bakit siya mukhang masaya ngayong araw. Sinabi ni Dolan na napapanaginipan niya ang isang matandang kaibigan na nagbigay sa kanya ng magagandang salita. Ngumiti si Selina sa narinig at nagtanong si Dolan kung ano ang tinutukoy niya kanina. Ipinapaalala ni Selina na nangako silang pupunta upang magtanim ng patatas kasama si Christina, kaya't kailangan nilang magmadali dahil malulungkot si Christina kung nakalimutan nila. Sa labas ay naroon si Christina na nakangiti at tila proud sa kanila, samantala sa lungsod ng Galon ay mayroong isang magandang kastilyo at isang babae ang naglalakad sa mga pasilyo, may dalang isang sulat sa kamay at kumatok sa pinto ng isang opisina at nang buksan ito ay may isang magandang elfa na nagngangalang Olivia, ang direktor ay lumitaw kasama ang kanyang grupo ng mga diwata na naglilingkod sa kanya. Masaya ang babae at iniulat na si Christina ay nagpadala ng liham at isa sa mga diwata ang nag-abot ng sulat kay Olivia. Tinanggap niya ito upang basahin at ang babae na nakatayo ay masaya at hindi makapaghintay na malaman ang isinulat ni Christina, lalo na't siya ang itinuturing na bayani sa kanilang grupo. Ngumiti si Olivia at gamit ang kanyang mahika na binuksan ang liham upang simulan ang pagbabasa. Ikinwento ni Christina na ilang panahon na silang nasa Vero at dahil matindi ang klima sa lugar na iyon kaya't ang mga tao ay madalas mag-ensayo, gayunpaman ay mababait naman silang lahat. Sa oras na iyon si Christina ay nagsasanay kasama si Malida at ang mga tao sa bayan ay hindi pa nakakakita ng labanang ganoon katindi, ngunit ang ilan ay naniniwala na hindi pa ibinibigay ni Malida ang kanyang buong kakayahan at malamang na mananalo siya, kaya't nagpasya si Malida na lumalaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas na katulad ni Christina. Sa huli si Christina ay nagawang mapatalsik ang espada ni Malida nang may labis na lakas na siya'y natalo. Sa isang iglap ay sumigaw ang lahat ng may saya at bumangon ang kapitan at sinasabing iyon ay isang magandang laban at magaling si Christina. Lumapit si Christina at sinabing talagang napakaganda ng espada ni Malida at hindi niya mapigilan ang titig dito, na ikinapula naman ang mukha ni Malida. Nang lumapit si Balan ay tinanong niya si Christina kung nais nitong kumain ng kahit ano na tinanggap naman ni Christina ng medyo kabado, ngunit agad na lumapit ang mga tao ng bayan upang batiin siya at sabihing isa na siyang bahagi ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito ay kumain si Christina ng kaunti at ang mga kababaihan sa paligid niya ay pumuri sa kanyang kagandahan, biglang dumating si Balan at niyaya siyang uminom kaso sinabi ng lahat na hayaan siyang magpahinga dahil kapag umiinom si Balan, umaabot ito hanggang madaling araw. Hindi na nagsalita si Christina at nagpatuloy lamang sa pagmamasid at ng gabi ay bumalik siya sa kanyang silid at humiga, tinitingnan kung nasaan si Balan kasama ang kanyang mga kaibigan kaya't lumabas siya upang kumuha ng sariwang hangin at magsanay gamit ang kanyang espada. Sa mga sandaling iyon ay narinig niya ang isang boses at nang tumingin siya sa likod na nakita niyang papalapit sina Dolan at Selina na tila dumaan lang. Lumapit si Selina at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon subalit hindi sumagot si Christina at naging curious si Selina kung may nangyayari dito, pero hindi na siya nagsalita pa at inanyayahan ni Selina si Christina sa kanilang bahay. Pinakita nila ang buong tahanan at inanyayahan siyang humiga sa kama ni Selina na sinabi nitong malambot at talagang magpapaganda ng pakiramdam niya, ngunit sinabi ni Dolan na hindi iyon ganoon gumagana para sa kanya kaya't yumukod si Selina at humingi ng paumanhin. Humiga si Christina at sinabi niyang talagang maganda ang pakiramdam niya na labis na ikinatuwa ni Lamia. Sinimulan niyang ikwento na noong dumating siya sa lugar na iyon ay natatakot siyang baka hindi siya matanggap kaso habang lumipas ang panahon, naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng buong bayan.
Ikinwento rin niya kay Christina ang tungkol sa masarap na gatas ni May, kahit na ang kanyang asawa na si Kapitan Bala ay laging nakikipagkompetensya kung sino ang mas maraming iniinom. Ibinahagi rin niya na ang kapatid ni Dolan ay nakakahuli ng malalaking isda sa ilog, na ikinagulat ni Christina dahil kamangha-mangha ang yaman ng kanilang bayan. Biglang nagsalita si Dolan pero hinayaan siyang tapusin ni Selena. Tinanong ni Selena si Christina kung bakit siya nakatayo kaya't nagtinginan silang dalawa at sabay-sabay nilang hinihila si Dolan papunta sa kama. Nagsimula silang magtawanan ng magkasama at kinaumagahan ang buong bayan habang umiinom mula sa gatas ng asawa ni Bala. Pumasok si Christina dahil dinala siya ni Selena doon. Lahat ay natuwa nang makita siya at niyaya siya ni Bala na uminom kasama nila at masayang lumapit si Christina dahil matagal na niyang gustong tikman ang gatas na iyon. Binigyan siya ng baso at habang iniinom niya ito ay napansin ng lahat kung gaano siya kahusay uminom. Natuwa sila at tinanong ni Balan kung talagang mahilig siya uminom. Sinabi ni Christina na sa kanilang lugar siya lagi ang pinakamahusay pagdating sa inuman at dahil dito, hinamon siya ni Balan sa isang laban kung sino ang magwawagi sa pag-inom at nagsimula ang kanilang pusta at nagsimula silang sabay na uminom at sa una, pareho silang nakakasabay at walang kahirap-hirap. Pero pagkalipas ng ilang baso ay nagsimulang manghina si Balan hanggang sa bumagsak siya sa sobrang dami ng nainom na gatas. Nakatulog siya at nagsigawan ang lahat sa saya at niyakap si Christina na nagulat ngunit agad na sumabay sa kanilang kasiyahan. Patuloy na uminom si Christina at tinanong siya ni Selena kung kaya pa niya. Sumagot si Christina na kaya pa niyang magtagal at lumapit si May kasama ang kanyang anak at tinanong si Christina kung maaari siyang gumawa ng pabor at subukan ang isang bagay. Pumayag si Christina at nagtanong si Dolan kung ito ba'y ang gatas ni Mia na sinagot naman ng anak ni Bala ng oo. Nais sana ng anak ni Bala na ang kanyang asawa ang unang makatikim nito, ngunit wala ito sa tamang kondisyon kaya't iniinom ni Christina ang tasa at agad niyang sinabi na masarap ito at madali itong lunukan at talagang napakasarap inumin. Napayakap sa kanya si Mir at pinasalamatan siya na nagpasaya kay Christina. Pakiramdam niya ay nagiging bahagi na siya ng kanilang komunidad sa Berem at pagkatapos ng lahat ng ito, natapos ni Olivia ang pagbabasa ng liham at ngumiti sa kagandahan ng kwento, maging ang babaeng nasa harap niya ay nagsabi na hindi na siya nagtaka sa mga nagawa ni Christina. Biglang may kumatok sa pinto at pinapasok ito ni Olivia at kinahapunan ay nagkaroon ng maliit na pagtitipon, pinag-usapan ng mga tao kung paano naging kaibigan ni Christina ang isang Lamia, na talagang kilala sa kanyang mga kabayanihan at namangha sila na nagawa ito ni Christina. Samantala sinabi ni Olivia sa sarili na mabilis kumalat ang balita at maya-maya, lumapit ang isang babaeng nagngangalang Kiren at nagtanong tungkol sa Lamia na iyon. Binanggit ni Olivia na hindi dapat siya interesado dahil isa siyang mage at general ng gobyerno. Gayunpaman ay naniniwala ang babae na sa kabila ng lahat na ito'y isang banta, lalo na't maraming nawawala sa lungsod at ayaw niyang magkaroon ng isa pang problema at sinabi ng direktor na ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga, dahil ang Lamia ay mabait at mapayapang nakikisama sa lahat. Maging ang orakulo ng Diyosa ay nagsabi na si Myrtle mismo ang nagbigay ng utos at pahintulot para sa Lamia na mamuhay ng mapayapa, sapagkat wala naman itong dalang panganib ngunit nanatili si Kiren sa kanyang paniniwala na kailangan nilang mag-ingat, at dapat dalhin si Christina pabalik sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Kiren kung sa anong jurisdiction sakop ang Vero at biglang sumagot ang lalaking pumasok na nasa ilalim ito ng kanyang jurisdiction. Mabilis siyang aaksyon at agad na aalis patungo roon at kinabukasan, ang ating bida ay nagtatanim ng patatas kasama sina Christina at Selena. Bagamat mahusay si Selena ay nagtanim siya ng sobrang lapit sa ibang mga tanim at habang si Christina naman ay mahusay ang ginawa, dumating ang isang pagod na bantay at sinabi na kailangan sila agad at kaagad silang nagtungo sa lugar. May isang tao na dinala si Christina sa isang tabi habang sina Dolan at Selena ay hinarap ang mga sundalo. Nagpakilala ang kapitan bilang si Granda at ipinaliwanag na naroon siya upang dalhin ang Lamia at bagaman may basbas ito mula sa Diyosa, kailangan pa ring suriin ito at dahil hindi pa sila sigurado kung ano ang maaaring mangyari at isa itong patakaran ng kanilang kaharian, naunawaan ito ni Selena at humiling si Dolan ng pahintulot na sumama dahil siya ang nagdala sa Lamia roon at gusto niyang tiyakin na maayos ang lahat. Binigyan siya ng pahintulot ng general at umalis sila kasama ang Lamia. Habang papunta sa lungsod ay sinabi ni Christina na kailangan niyang kausapin agad ang direktor at alamin ang nangyayari.
dahil alam niyang konektado ito sa gobyerno kaya't agad niyang ginamit ang kanyang mahika at mabilis na pumunta sa palasyo. Samantala tinanong ni Dolan si Selena kung okay pa ba siya at dahil matagal na siyang nasa parehong posisyon, sinabi ni Selena na ayos lang siya at ibinigay pa ang kanyang kumot kay Dolan, kahit na siya'y nababahala dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa kahit sino. Dinala siya ni Dolan sa tabi niya at sinasabing walang mangyayaring masama at niyakap siya para ipadama ang kaligtasan. Iyon ang nagpakita kay Selena na si Dolan ay tunay na lalaki na nagpaiyak sa kanya. Tumingin siya kay Dolan na medyo namumula at sinabi na sa buong paglalakbay ay kakailanganin niyang manatiling malapit kay Dolan. Samantala nakarating si Christina sa palasyo at biglang pumasok at humihiling ng paliwanag. Tiningnan siya ng direktor at nagdesisyong ikumpisal ang lahat ng nangyayari at bagamat si Kieran ang nasa likod ng lahat ng ito na kahit wala siyang masamang sinasabi tungkol kay Selena, may posibilidad na agad silang maghinala at labis na nagulat si Christina sa narinig, habang sina Dolan at Selena ay ginigising sa kalagitnaan ng gabi dahil kailangan sila ng general. Kaya't dumiretso si Dolan kay Gala na nagsimulang makipag-usap sa kanila, bagaman hindi natin alam ang eksaktong sinabi niya at base sa mukha ng mga kabataan, mukhang hindi ito magandang balita. Samantala patuloy na ipinagtatanggol ni Christina ang bago niyang kaibigang ahas at sinasabing hindi ito makakasakit sa sinuman dahil wala naman itong masamang intensyon, pero si Olivia na may malakas na kapangyarihan ay nagsabi na kung sakaling magdesisyon siya at maaaring ituring niya ito bilang isang banta, kakaunti lamang ang magagawa nila para mailigtas ito. Hindi ito lubos na maintindihan ni Christina subalit naalala niyang si Kayden ay isang opisyal ng gobyerno na may mataas na posisyon, kaya hindi na ito nakapagtataka at dahil sa dami ng hindi makatarungang pangyayari ay gustong magmadali ni Christina bago pa mangyari ang anuman, ngunit ayon kay Olivia ang pangunguna sa isang utos mula sa kabisera ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkalito para sa lahat. Sa kabila nito ay mas iniisip ng direktor ang ibang tao at ngayon, bumalik tayo kay Gala na nagsama-sama sa kanila upang ipakilala si Kayden, na nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kaharian ng dalawa para sa ating mga bida. Bagaman hindi inasahan ng babae na makikita si Dolan kasama ang kanyang pakay at hindi nawala ang kanyang ngiti. Inimbitahan niya sila na kumain ng hapunan dahil tiyak na napagod sila sa biyahe. Hindi na kailangan si Gala dahil may masarap na pagkain na naghihintay sa bahay ni Kayden at sa buong pag-asikaso ay nagpasalamat sina Selena at Dolan para sa pagkain, habang sinabi ni Kayden na gagawin niya ang mga kaukulang papeles kinaumagahan para maging legal si Selena sa kanilang lupain. Laking ginhawa ito kay Selena na inamin na noong tinawag siya ng isang sundalo sa ganoong oras, inisip niyang puputulan siya ng ulo at hindi itinanggi ni Karen na posible iyon lalo na't dahil sa kalapitan nila sa mga alian na kilala bilang delikado, ngunit nang makita si Selena ng malapitan ay natuwa siya na walang masamang nangyari. Sa pagbabago ng eksena ay nakita natin si Gala na pumunta sa opisina ni Olivia at humihingi ng pribadong pag-uusap sa direktor nang wala si Christina. Mukhang walang problema kay Olivia na tanggapin ito at samantala, patuloy ang magiliw na pakikipag-usap ni Karen habang hinihimok ang lahat na kumain pa. Unti-unti nang nagiging magaan ang loob ng ating mga bida at habang pinuri ni Karen si Selena, sinasabing maraming lamian na siyang nakita sa buong buhay niya kaso walang kasing ganda ni Selena at dagdag pa niya sa kanilang mata, tila gutom ang nararamdaman nila sa kanyang presensya. Nang matapos ang pagkain ay matagumpay na naisakatuparan ang unang bahagi ng kanilang plano, samantala tinanong ni Goddess si Christina kung alam niya ang tungkol sa mga nawawalang kabataang babae sa buong dalawa at sumagot si Christina na oo, ang pinakamisteryoso rito ay wala ni isa man sa kanila ang natagpuan. Ngunit gusto talaga ni Christina na malaman kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, kaya ipinagpatuloy ni Gala ang kwento at sinabi niya na mayroong isang tao na may kakayahang gumamit ng mahika sa kaharian. Hindi lamang iyon dahil ang taong iyon ay higit 300 taon na ang tanda. Bagaman si Olivia ang pangunahing pinaghihinalaan at pinapaalala ni Gala na ang tanging paraan para mabuhay ng ganoon katagal ay sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na mahika, ayon sa kwento ang taong ito ay gumamit ng mahika upang angkinan ang katawan ng iba at magpatuloy na mabuhay. Nagkataon na ang taong ito ay interesado sa isang lamian na kilala ni Gala at sa huling bahagi, si Karen ay nakuha na si Selena upang gamitin ang kanyang katawan at dahil hindi lamang bihira ang makuha ang isang lamian ng buhay, kundi isang mahalagang pagkakataon ito para sa kanya. Partikular na puno ng buhay si Selena at dahil dito,
gamit ang isang matalim na sandata ay gusto siyang isa-isang balatan ng bruha pero hindi nagtagal ay dumistansya si Dolan upang ipagtanggol siya, dahil sa sobrang tibay ng kanyang katawan bilang isang super resistance human. Ayon kay Dolan ang mahiwagang bilog sa sahig ay napakaluma at delikado at lumalabas lamang na ganito kalakas matapos pumatay ng maraming buhay. Hindi nagtagal ay inamin ng bruha na hindi na niya binibilang ang mga buhay na kanyang tinapos at sa katunayan, huminto na siya sa pagbibilang pagkatapos ng 100. Dahil sa dami ng katawan na hindi nagamit at ginamit niya ito para sa mga eksperimento, natutunan niya na bawat nilalang ay may taglay na mahalagang bagay sa loob kaya't ginawa niyang bahagi ng kanyang pribadong koleksyon ang mga ito at para kay Dolan, mas nakakapagtaka pa ito at dahil para maisasagawa ang ganoong uri ng madilim na mahika ay kailangan ng demonyong kasunduan. Kinumpirma ng bruha na gumawa siya ng kasunduan at ang kasalukuyan niyang katawan ay binubuo ng maraming bahagi na ninakaw kamakailan, ngunit oras na para makahanap siya ng mas magandang balat at nadinig ito ni Selena, na hindi makapaniwalang may ganitong kasamaang tao lalo na't niloko sila ng bruha gamit ang pagkain at mga huwad na pangako habang ang nais lamang nila ay humingi ng tulong. Wala itong epekto kay Kayden at dahil para sa kanya ang pagkakaroon ng magandang balat ay isang responsibilidad at ang hindi pag-aalaga nito ay kasalanan, sa bandang huli ito ang pinakamabuting nangyari para sa lahat at si Kayden ay tila nawawala sa katinoan. Sumang-ayon sina Dolan at Selena na tama si Gala tungkol sa kanya, bagay na nakagulat kay Kayden at ipinakita ng mga bida ang isang mahiwagang transmiser na isang gamit na naglalabas ng tunog mula sa malayo. Dito nakita natin ang dramatic na pagdating ni Christina na dumating sa tamang oras kasama ang mga gwardya na agad na pinapalibutan ang bruha. Dahil sa kanyang mga kasalanan na nagawa na tulad ng pagtatangkang patayin ang mga inosente at ang pagkakaugnay sa mga nawawalang babae, wala nang magandang kahinatnan para kay Kayden ngunit sa kabila ng lahat, hindi naintindihan ng iba si Kayden at ayon sa kanya ay hindi siya naiintindihan ni na Christina at Olivia, dahil sila ay ipinanganak na may likas na kagandahan. Mula pagkabata si Kayden ay nabighani sa dalisay at perpektong kagandahan na ang isang babae lamang ang makakamit. Isang araw ay napansin niyang wala siya sa sarili niyang mga ideal kaya't may ginupit siyang bahagi ng kanyang kamay at pumatay ng unang biktima na isang magandang babaeng naglalakad lamang sa kanilang lugar. Ang pangalawa niyang biktima ay isang elfa at mula sa pagkamatay nito ay hindi na siya tumigil sa paghahanap ng mas marami pang babae. Ninanakaw ang mga parte ng kanilang katawan at idinidikit sa kanyang sarili at sa tulong ng isang demonyo na mula sa napakatagal na panahon ay sinusuportahan siya, nakakuha siya ng maraming balat. Ngayon kahit na napakaganda na niya ay patuloy pa rin niyang hinahanap ang sukdulan ng kagandahan, na para sa kanya ay walang hanggan at gayunpaman dahil sa sobrang tagal ng buhay, ang mga natira niyang bahagi ay naging isang napakalaking halimaw. Ang halimaw na ito ay tinawag ni Dolan na fusion na isang resulta ng kombinasyon ng iba't ibang species at ipinagbabawal na mahika. Ang halimaw ay may mga bahagi ng iba't ibang hayop na naging isang napakadelikadong kalaban. Halos mamatay ang mga gwardya ngunit sa isang saglit ay nagawang pahintuan ni Selena si Kayden gamit ang kanyang matalim na tingin, na nagbigay ng sapat na oras para makatakas sila ngunit dahil hindi panghabang buhay ang kanyang mga mata, muntik na siyang mahuli kung hindi dumating si Christina. Pinutol ni Christina ang lahat ng daliri ng halimaw kaso dahil sa malas ay mabilis itong muling tumubo at sa walang takot. Pinutol ni Christina ang lahat ng kanyang mga tentacle para mapahina ang halimaw at para hindi matalo ay nagsimulang magpatawag ang halimaw ng maraming mata, bumuo ng malakas na madilim na mahika upang manalo na ikinabahala ni Olivia. Hindi niya alam kung paano mananalo at kahit gamitin pa ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maraming inosenteng espiritu ang maaaring mawala at dahil sa lakas ng pagsabog nito ay halos wala ring makakaligtas at iniwan ni Olivia ang problema kay Dolan. Ngunit napansin niya ang mahiwagang bilog sa sahig na sa kanyang pagkagulat ay isang napakalakas na uri ng mahika na maaaring lagyan ng bawal na mahika. Bago tuluyang tapusin ang halimaw ay gusto ni Dolan malaman kung sulit ba ang pagkuha ng napakaraming buhay sa lahat ng panahong iyon. Sinabi ni Kayden na mayroon siyang mas maraming mana kaysa kanino man at ipinagmamalaki niya ang pagkakapatay sa napakaraming babae. Wala nang ibang gustong marinig si Dolan at pinaalalahanan ang halimaw na ang mga ito ay mga inosenteng buhay. Gumamit siya ng kanyang makapangyarihang mga spell ng mga celestial javelins at isang kalasag upang masiguro na ang pagsabog ay makakasira lamang sa demonyo.
Sa tulong ng mas mataas na antas ng mahika ni Dolan ay natalo nila ang halimaw at sa mga sumunod na araw ay nag-aaral si Selena. Ngunit hindi niya ito lubos na gustong gawin at gusto nang sumuko kaso pinalakas ni Dolan ang kanyang loob, sinasabing magandang ideya ang matutong magbasa at magsulat dahil makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Nang bumalik si Christina ay tinanong niya kung paano na ang pag-aaral ni Selena. Ipinaalam ni Dolan na mahusay ang pag-aaral niya at natutunan niya ang kalahati ng alpabeto ng mabilis, na nagdulot ng paghanga kay Christina sa tiyaga ni Selena. Sa labas ay dumating si Gal at Olivia para humingi ng paumanhin dahil sa pagdala sa kanila sa isang mapanganib na lugar, para kay Selena ay hindi ito kailangan dahil sa lahat ng kanilang nalaman ay naging maayos ang lahat para sa kanya. Sinabi rin ni Dolan na nagulat siya nang marinig na maaaring incarnated siya na nagdala ng konting hiya sa kanila, gayunpaman sa mga salita ni Selena ay natapos nila ang dalawang problema sa maikling panahon, ipinakita ni Gal ang isang espesyal na regalo at isang permiso para kay Selena na makapagstay sa galuhan ng legal, na nagbibigay sa kanya ng mga karapatan bilang isang ganap na mamamayan. Sinabi rin ni Olivia kay Dolan na may isang espesyal na tao na nais siyang makita. Agad nilang nalaman na si Denzel ito at isang matagal ng kaibigan ni Dolan at ipinakilala ni Dolan si Selena kay Denzel, na naaalala ang mga kwento tungkol sa kanya mula sa mga sulat ng ina ni Dolan. Si Denzel ang pinakamatandang anak ni Muro at dahil bihira siyang makapunta sa Galua ay naisip nilang maglibot, habang naglalakad sa pangunahing kalye ay may isang bata ang nakalaglag ng patatas. Nais ni Selena na ibalik ito sa kanyang ngunit agad siyang nilalayo ng ina ng bata nang makita niyang isa siyang Lamia. Nag-alala ang lahat sa lugar ngunit sa kabila ng pangit na sitwasyon ay hindi ito pinansin ni Selena at nagpatuloy sa pamimili ng mga regalo para sa mga tao sa bayan. Napansin ito ni Denzel at sinubukan na tulungan si Selena ngunit hindi niya ito magawa. Lumipas ang oras hanggang dumating ang sandali ng kanilang pamamaalam at inimbitahan sila ni Gal na bumalik kahit kailan nila gustuhin. Si Denzel ay nangako rin ng ganoon at bago sila magpaalam ay inimbitahan si Dolan na mag-aral sa akademyang mahika sa lugar. Matapos ang ilang pag-uusap kay Olivia at ang kanyang pagsasalaysay ng mataas na uri ng mahika na kaya niyang gawin, nakita nilang may natatanging potensyal si Dolan para sa paaralan at sayang naman kung hindi ito ipagpatuloy. Nagpasalamat si Dolan sa imbitasyon ngunit ipinaalam niyang may mga tungkulin siya sa kanilang bayan, kaya't hindi siya makakapunta at nauunawaan ito ni Denzel kaso hiniling niyang pag-isipan pa ito ni Dolan at bumalik kung kinakailangan. Lumapit din si Olivia kay Dolan at sinabi na kung nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa mga tao, walang mas mabuti kaysa palawakin ang kanyang kaalaman sa akademya at ipinaalala rin ni Denzel na kung nais niyang umunlad, balang araw ay kakailanganin niyang umalis. Wala nang ibang pinag-usapan kaya't nagpaalam na ang mga bida at nagsimulang umuwi. Habang nasa gitna ng biyahe ay tinanong ni Christina si Dolan kung iisipin niya ang alok ng direktor at interesado naman si Dolan na matutunan pa ang mas maraming mahika, ngunit sinabi niya na mabigat ang kanyang responsibilidad sa Verem. Naiintindihan ito ni Christina dahil napakagandang lugar ng Verem at habang nagmamasid si Dolan sa Galua at ikinukumpara ito sa Verem, napansin niya kung gaano kaliit at kapos sa yaman ang kanilang bayan at sumang-ayon si Christina, dahil kahit ang kaalaman sa Verem ay limitado at sa akademya, mararating niya ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay pinagnilayan ni Dolan ang posibilidad na pumunta sa akademya upang mapalawak ang kanyang kakayahan, kahit na tila ayaw ni Selena sa ideyang ito at makalipas ang ilang oras sa kalagitnaan ng gabi, napuno ang kagubatan ng malalaking insekto at isang kawawang elfo ang nakakita sa mga ito na dumarating sa pamamagitan ng portal. Sa likod ng portal ay mga naglalakihang anyong humanoid. Sa harap ng isa sa mga nakakatakot na nilalang, ang scout ay natakot at nakatanggap ng matinding hampas na nagpabagsak sa kanya at nagbukas ng malaking sugat at isang kasama ang dumating para tumulong, pero hindi tumutugon ang nahulog na elf. Mag-isa sa gitna ng mga nilalang na iyon at ang nakaligtas ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ilang sandali lang ay nagkalat ang mga patay na elf sa paligid at dumating ang dalawa pa at nasindak sa nakita na isa sa mga inatake na elf ay nabubuhay pa, ipinaalam sa mga bagong paparating na may horde ng mga demonyo ang dumating. Kaya't nagmamadaling pumunta ang mga scout para sabihan ang pinuno ng angkan at samantala sa Veron ay tinuruan ni Kristen si Toro kung paano panatilihin ang tamang posture at balanse sa laban. Sa tabi nila ay ipinapakita ni Dolan sa kanyang estudyante na hindi dapat basta-basta sumugod dahil maaaring maging bukas ang depensa.
Habang nanonood ng pagsasanay ay nakatingin naman si Selena sa lalaki at naalala ang sinabi ni Denzel kahapon na sumali si Dolan sa institute dahil gusto niyang protektahan ang nayon. Sa katotohanan ay nag-aalala si Thea na baka iwan siya ng binata balang araw. Habang nag-iisip, napansin niyang 3 bata ang naglalaro sa kanyang buntot kaya hinabol niya sila para gumanti at nakita ito ni Dolan at natuwa na nakikibagay ang kaibigan niya sa nayon at sa totoo lang, hinahangad niya na sana magtagal ang mga araw na ganito. Sa puntong iyon ay lumapit si Christine at tinanong siya tungkol sa gubat dahil narinig niyang maraming mabangis na hayop doon at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan laban sa mga ito. Sinabi ni Dolan na mapanganib ang gubat at hindi dapat pasukin ng walang dahilan, pero iginiit ng miyembro ng institute na may mabuting dahilan siya dahil sinabi ni Albert na hindi niya madala ang kanyang mga baboy sa pastulan. Kaya't plano niyang protektahan ang mga hayop habang nanginginain sa gubat at dahil dito, hindi na tumutol si Dolan at sumama sa grupo na magbabantay sa mga baboy at napansin ni Selena na nakasuot ng war gear ang lahat, at ipinaliwanag ni Dolan na may mga ulat na may mga hayop na hindi karaniwang napapadpad doon kaya't mas mabuting mag-ingat. Habang naglalakad ay naisip ng binata na kasama na sina Selena at Chris at hindi na nila kailangan ng iba para sa pag-escort. Nabanggit ni Chris na kasing linas ng inaasahan niya ang hangin sa gubat at huminga ng malalim ang Lamia. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa lugar kung saan makakakain ang mga baboy. Isang baboy ang naligaw kaya sinundan ito ni Balon at ng kanyang mga tauhan at una sa lahat, pinaalalahanan ng kapitan ang kanyang mga sundalo na maging alerto dahil bihira ang mga dumadaan sa ganitong daanan. Walang pagkaantala ay pumasok ang baboy sa isang palumpong at sinundan ito ng isang sundalo. Pero bigla siyang itinapon ng may markang mahaba mula sa isang malaking pangalmat, isang dambuhalang tigre na may mga kuko na parang talam ang lumitaw sa harap ng mandirigma na agad natataranta. Sumugod si Balon para iligtas ang kanyang tauhan at pinalo ang bungo ng hayop, pagkatapos muli niyang pinaalalahanan ang mga sundalo na manatiling alerto dahil hindi nila alam kung kailan sila lulusubin sa ganitong lugar at dahil dito, hindi napansin ng kapitan ang paglapit ng isa sa mga higanteng langgam at siya ay inatake ng hindi inaasahan. Maya-maya ay narinig ang mga sigaw mula sa kalaliman ng kagubatan kaya't agad tumakbo sina Dolan, Selena at Chris papunta sa lugar at pagdating nila, nakita nilang sugatan si Balon sa lupa ngunit kahit na mukhang wala na siya sa laban, inutusan ng kapitan ang iba na lumayo habang muling umaatake ang halimaw. Hindi sumunod si Dolan at nagpalabas ng sinag ng enerhiya na pumipigil sa nilalang at nagtanong si Chris kung anong klaseng nilalang iyon at sinabi ni Dolan na ito ay isang mababang uri ng demonyo, isang tipikal na scout mula sa demonic realm na tinatawag na Zir. Ngunit kahit mababa ang ranggo nila at sila pa rin ay makapangyarihan, nais malaman ni Chris kung saan nakuha ni Dolan ang impormasyong iyon kaya ipinaliwanag niya na nabasa niya ito sa isang aklat sa bahay ni Lolo Magar. Pagkatapos ng leksyong ito tungkol sa mga kalaban ay inihayag ni Dalan na siya ang hahawak sa huling Zir habang si Chris ang bahala sa iba pa. Muling naglabas si Dalan ng sinag ng enerhiya laban sa bagong Zir na na-immobilize hanggang sa madali nang napugutan ng mandirigma ang ulo ng demonyo. Matapos ang tagumpay ay hiniling ng lalaki sa babae na huwag sabihin sa mga taga-nayon ang tungkol sa nangyari. Pagbalik nila sa nayon sa gabi ay nakikipagtagpo ang grupo ng ekspedisyon sa ibang mga residente sa tabi ng matanda na nagbigay ng balita na hindi naman delikado ang kalagayan ni Balon dahil inaalagaan siya ni Namyu at Mag-aro. Isa sa mga residente ang nagbanggit na bihirang makakita ng tigre na may mga spike ngunit ang isang hindi kilalang halimaw ay labis na nakakagulat. Tinanong ni Chris ang matanda kung madalas bang lumitaw ang mga ganitong halimaw kaso ito ang unang beses na narinig niya ito at ayon sa kanya, si Balon ang pinuno ng garrison at ang pinakamalakas na sundalo ng Veron Village, at kung siya man ay lubhang nasugatan ng kalaban na ito ay hindi tiyak kung ano ang maaaring mangyari sa iba pang mga naninirahan. Habang nag-uusap ay nag-iisip si Dolan na magiging malaking problema ang demonyong ito para sa nayon dahil wala ni isa sa kanila ang sanay sa pakikipaglaban sa ganitong kalakas na kalaban. Alam din niya na may kakaibang nangyayari sa kagubatan dahil hindi rin karaniwan ang mga tigre na may mga spike doon at lalo na ang mga tulad ng Zir. Dumating si Mag-aro upang ipaalam na nagising na si Balon at magiging maayos siya at hindi siya nasugatan ng tigre kundi ng isang nilalang na may mas makapangyarihang mga kuko. Dahil dito ay tinanong ni Dolan ang matanda kung may problema ba sa kagubatan at kung kinakailangan, maaari siyang makialam.
Ngunit sumagot ang matalino na babae na kailangan nilang matutong mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan dahil babalik din ang sangkatauhan dito sa huli. Sumang-ayon si Dolan kaso idinagdag na bahagi rin ng pag-uugali ng tao ang hahamunin ang kalikasan kaya't iginiit niyang kailangang imbestigahan ang kagubatan. Pumayag si Mag-Aro subalit sinabi na dapat may isama para sa kaligtasan at nag-volunteer si Chris kaso tinanggihan ito ng matanda dahil kung may mangyari sa estudyante ng Magic Institute, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa institusyon lalo na't nangako siya kay Goa na panatilihing ligtas si Chris. Kaya't si Selena ang nagpasya na sumama kay Dolan dahil sa kanyang sumpang mata at bihasa sa mahika at sa huli, pumayag ang mga matanda ngunit pinakiusapan ang mga kabataan na maging maingat sa lugar na iyon na kinaumagahan. Umalis si Dolan para sa investigasyon kasama ang kanyang kasama na nagkomento na matagal na mula nang huli silang lumabas na magkasama, napilit na pinigilan ang kanyang pagkasabik. Habang nag-iisa kasama ang lalaki ay sumang-ayon ang Lamia at pagdating nila sa pasukan ng kagubatan, nakita nila si Chris na nagkunwari na naglalakad lamang doon at nagkataon na nakatagpo ang dalawa at gayunpaman, hindi nalinlang si Dolan at naalala ang pakiusap ng mga matanda na huwag isama ang estudyante ng institute sa ekspedisyon. Iginiit ni Chris na sinabi ng lalaki na aayusin niya ang mga problema ng nayon, ngunit nakikita rin niya ang Veron bilang napakahalagang bahagi ng kanyang buhay kaya makatarungan lamang na sumama siya sa laban kasama ang mga mahal niya sa buhay. Sa puntong ito ay tinanong ni Dalan kung ano ang opinyon ni Selena at sumagot ang Lamia na wala siyang nakikitang problema, sapagkat pareho rin ang kanyang nararamdaman sa tao. Sa huli ay tinanggap ng binata si Chris sa grupo at sama-sama nilang tinatahak ang kagubatan at nilabanan ang mga nilalang na nagpakita sa kanilang daan. Habang naglalakbay ay naisip ng lalaki na may saysay ang sinabi ng mga babae dahil pare-pareho silang nagmamalasakit sa sitwasyon, at dumarami na ang mga tao sa nayon habang dumarating ang mga nagmamalasakit na individual. Naramdaman niya na ang pagiging maalalahanin ay likas sa mga tao at nagsimulang maramdaman ng dragon na siya rin ay bahagi ng lahing ito, habang iniimbestigahan ay naharap ang grupo sa isang hamon na mas malaki kaysa sa mga nauna nilang nakasalubong at iyon ang inakala ni Chris. Bagamat mukhang napakainit at agresibo ng nilalang ay nakipag-ugnayan si Selena sa kaaya-ayang paraan, hawak ang isang mansanas at higit pa rito, naunawaan niya ang uri ng pakikipag-ugnayan ng halimaw at ipinaliwanag na ang sungay na unggoy ay humihingi ng paumanhin sa pagtakot sa kanila at aminado si Chris na hindi pa siya nakakakita ng ganoon kabait na halimaw. Nang tanungin niya si Dolan na kanilang human encyclopedia ay nakita niyang puno ito ng mga batang unggoy na kumakapit sa kanya na parang maliit na puno. Sa pagkakataong ito kahit siya ay hindi makapagbigay ng eksaktong paliwanag ay sinabi lamang na tila nagustuhan siya ng mga ito kahit una silang natakot. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang di inaasahang piknik sa kagubatan at ang grupo ng ekspedisyon at ang ina ng unggoy kasama ang kanyang mga sanggol, sa gitna ng hindi makapaniwalang nakita ay nagtanong si Chris kung hindi ba natatakot ang mga kasama niya sa mga halimaw na iyon. Pinapaalala sa kanya ni Selena na siya mismo ay isa ring halimaw at nagulat si Chris sa paalalang iyon dahil hindi niya talaga ito naisip at itinabi ang usapan. Napansin ni Selena na may dala si Dolan na jelly ni Mew at natuwa siya. Samantala ay lumapit ang isang maliit na unggoy kay Chris kaya binigyan siya ng Lamia ng isang mansanas para iaalok sa hayop. Nang gawin ito ay magalang na kinain ng unggoy ang prutas at sinamantala ni Chris ang pagkakataon na hawakan ang maliit na nilalang at makipag-bonding dito. Ipinaliwanag ni Selena na gutom lang ang mga ito at marahil inisip nilang atakehin ang grupo dahil wala silang makain. Sinabi ni Dolan na kahit ang makapangyarihang halimaw tulad ng unggoy ay pinalayas mula sa lugar na pinapakain nito at marahil ito rin ay gawa ng mga demonyo. Pagkatapos ay inalok niya si Chris ng tinapay na ginawa ng kanyang ina mula sa trigo ng nayon, kasabay ng tuyong karne na itinuro ng kanyang ama kung paano ihanda at habang tinatanggap ang pagkain, inamin ni Chris na habang tinitingnan niya ang mga maliit na halimaw ay lalo silang nagmumukhang kaibig-ibig. Napansin ito ni Selena at umamin na nakakatuwang panoorin si Chris habang kumakain at idinagdag ni Dolan na ang estudyante ng institute ay may kakaibang alindog na parang nagmula sa isang klasikong sining, dahil dito ay sinabi ni Christina sa dalawa na itigil na ang kanilang mga biro, ngunit gusto pa rin ni Selena malaman ang sikreto sa alindog ng kaibigan niya dahil baka maging mahalaga ito sa Lamia sa paghahanap ng asawa. Nalito si Christina at hindi alam kung ano ang isasagot pero binigyang diin ni Dolan na hindi na kailangan iyon ni Selena dahil maganda na siya sa kung ano siya,
Ang mga salitang ito ay parang matamis na musika sa tenga ng halimaw at iniisip niyang itinuturing na siya ni Dolan bilang asawa sa sandaling iyon. Subalit isang kakaibang pakiramdam mula sa paligid ng kagubatan ang sumisira sa di pangkaraniwang sandali at nag-trigger ng alerto sa mga kasapi ng ekspedisyon, at di nagtagal isang kakaibang asol na bola ang inihagis sa kanila at sa loob nito, isang sugatang diwata ang nagmamakaawa sa kanila na agad tumakas. Pagkatapos nito ay may isang Zir ang biglang lumitaw sa harap ng grupo. Pinrotektahan ni Dalan ang kanilang lugar gamit ang kanyang espada at inutusan si Selena na ilayo ang mga unggoy. Sumama si Christina sa depensa at tinalo ang kalaban sa isang mabilis na hampas ng espada kaso may paparating pang mga kalaban na napapalibutan si Selena. Kumilos si Dalan gamit ang mga sinag ng enerhiya at tinalo ang ilan sa mga kalaban habang si Chris ay patuloy na sumisira sa iba gamit ang kanyang sandata. Habang tumitingin sa paligid ay napansin ng dragon na nagmumula sa isang partikular na direksyon ang mga demonyo. Subalit ipinakita ng talino ng mga kalaban ang isang mapanganib na tactics at isang Zir ang nagtago sa likod ng isa pang kakampi at sumugod mula sa likod habang inaatake ni Dalan ang kalaban sa harap at dahil sa sitwasyong ito, napilitan si Dalan na gumamit ng pagbabagong anyo ng katawan para magamit ang kanyang dragon arm at durugan ang Zir mula sa itaas. Sa kabila ng bahagyang tagumpay ay nakita niyang katatapos lang patayin ni Christina ang isang kalaban. Ngunit may isa pang lumitaw sa likuran niya nang hindi inaasahan at sa sandaling iyon, sumagip si Selena gamit ang kanyang gerem na kakayahan at isang mahiwagang ahas na nagpapabagsak sa huling Zir at nagbigay ng tagumpay sa mga investigador ng Veron. Matapos malutas ang problema ay sinuri ng grupo ang diwata, sinabi niya sa kanila na ang pangalan niya ay Merle at siya man ay inatake ng mga demonyo at dahil dito, inisip ni Dolan na ang mga Zir ay mga scout lamang na nagpapahiwatig na may mas malalakas na demonyo ang paparating. Binalaan sila ni Merle na ang kanyang grupo ay nasa malaking panganib at nalagay sa matinding suliranin at nang marinig na may mga kasama ang diwata, ibinaba ni Don ang kanyang sandata bilang tanda ng pakikipagkaibigan, na nagudyok sa mga elf ng kagubatan na dahan-dahan na lumabas at lumapit ang isa sa kanila at sinabi kay Merle na lumayo agad sa mga tao. Nilapitan ni Guo si Dolan at pinasalamatan siya sa pagtulong kay Merle at tinanong kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Dolan na nandoon sila upang suriin ang kalagayan ng kagubatan matapos makarinig at makakita ng mga kakaibang espiritu. Humingi siya ng paumanhin kay Guo dahil hindi niya nasabi ito ng mas maaga. Siniguro ni Guo na ayos lang at pinayuhan siyang umalis agad dahil delikado ang kagubatan. Tinanong ni Christina si Guo kung bakit hindi siya humingi ng tulong mula sa kaharian para magpadala ng mga tauhan, nilapitan niya ito ng may galit at inakusahan siyang inilalagay ang kagubatan sa panganib. Inalok niya ang sarili na lumaban sa tabi ni Guo kung kinakailangan na may kumpiyansa sa kanilang kakayahan, kinabahan ang mga tauhan ni Guo sa kanyang tapang na harapin ang kanilang pinuno, pero naunawaan din nila ang malasakit niya para sa kanilang lupa. Inisip ni Dolan ang tungkol sa isang demon spirit gate na napagtanto na maraming demonyo ang nakapasok at natakot na baka mas malalaking halimaw pa ang sumunod, na maglalagay sa kanilang nayon sa panganib at kahit na kailangang ipakita niya ang kanyang dragon spirit sa nayon at malagay sa panganib na itataboy siya, desidido siyang protektahan ang kagubatan at ang kanilang nayon. Hinimok ni Dolan si Guo na tanggapin ang kanilang tulong dahil malalaki ang mga halimaw at kailangan nila ng mas maraming lakas. Lumaki ang pag-aalala ni Guo at pinaalalahanan siya ng kapatid niyang si Fu sa kanyang tungkulin bilang pinuno, pero pinakiusapan din siyang isaalang-alang ang buhay ng kanilang mga sundalo. Sinabi niya kay Guo na mapagkakatiwalaan ang mga taong ito at napagkasundoan ng buong hukbo na tanggapin ang kanilang tulong. Habang sila'y nagkasundo ay may isang malakas na tunog ang narinig na nagdulot ng kaba sa lahat at nakilala ni Dolan ang tunog na iyon bilang ang pagbukas ng gate na nagpapapasok ng mga masasamang nilalang. Di nagtagal 3 halimaw ang lumitaw mula sa gate, iniutos ni Guo sa kanyang mga tauhan na bumalik sa nayon at gumamit si Dolan ng isang wind spell para mapabilis ang kanilang paglalakbay. Ang 3 nilalang na isang babae at 2 lalaki ay nagplano na wasakin ang nayon at pasyahin ang kanilang pinuno sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat. Binanggit nila ang ika-4 na kakampi na susunod din mamaya at lumipad ang babae sa taas para magmasid sa paligid habang ang isa sa mga lalaki, na masyadong sabik ay sumugod papunta sa nayon para umatake at sa nayon ay nagsimulang umatake ang maliliit na halimaw, nilalampaso ang mga tagapagtanggol dahil sa kanilang dami. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw na hindi naapektuhan ng mga palaso ng mga tagapagtanggol,
at ang mga malalakas nitong hampas ay sumisira sa kanilang depensa na labis silang naapektuhan. Mabilis na nagtungo sina Dolan at ang kanyang mga kasama sa nayon. Ipinabatid ng mga sundalo kay Goo ang pagdating ng malaking halimaw na tumutulong sa mas maliliit na nilalang at sinira ang kanilang mga pader sa timog. Tinanggap ni Goo ang babala ni Dolan at hinimok silang magmadali at sa kanilang daan, nakasalubong ni Dolan ang ilang maliliit na halimaw. Hinimok ni Dolan ang kanyang grupo na harapin sila ng buong tapang sa nayon. Isa sa mga halimaw ang nangasar sa mga tagapagtanggol at ipinagyabang na kahit kaya nilang labanan ang mas maliliit na nilalang, hindi nila kakayanin ang isang malakas na hampas mula sa kanya. Habang nasisiyahan siya sa takot ng mga tagapagtanggol ay tumalon siya sa pader ng kuta at tinarget ang isang mandirigma at nagbantang papatayin ito. Sa pag-atake niya ang mga ugat ng puno ang pumipigil sa kanya at lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Diodora, na gumagamit ng kapangyarihan sa mga halaman upang itali ang halimaw. Samantala nakipaglaban sina Dolan at ang kanyang mga kasama sa mga halimaw na nagdulot ng pagkaantala sa kanilang pagdating sa nayon, gumamit si Dolan ng isang celestial arrow na spell at habang si Goo ay naglinis ng daan para sa kanyang grupo sa kagubatan. Sandaling huminto sina Dolan, Christina at Selena upang magplano ng mas mabilis at epektibong paraan para makarating sa nayon. Binigyan ni Dolan ng mga gintong bola sina Selena at Christina upang makatulong sa mabilis na pagpuksa ng mga halimaw. Sa tulong ng mga ito at ng mga apoy ni Dolan ay madali nilang natalo ang mga nilalang at napabilib si Goo sa kanilang lakas at kinilala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala ay hinarap ni Diodora ang malaking halimaw at binalaan itong nagkamali siya sa pagdulot ng pinsala sa mga halaman ng kagubatan at pagpatay sa mga hayop dito na walang ibang matuluyan. Tumawa ang halimaw at sinabing sa tingin niya ay tama lang ang ginawa niya dahil ang mga tao ay kulang sa tapang para mabuhay kaya't nararapat lamang silang mawala. Sinagot siya ni Diodora na tinawag itong mahina at sinabing dapat din itong mamatay. Sinubukan niyang atakihin ito gamit ang matatalim na spikes na gawa sa mga puno upang wakasan ang buhay nito ngunit si Felicia, na lumabas mula sa parehong portal ay pinigilan siya at pinatigil ang atake na makakapinsala sana sa kanyang kaibigan. Lumutang si Felicia sa ere at kinausap si Diodora at pinuri ang kanyang lakas dahil sa kanyang pakikipagkaibigan. Ipinakilala ang sarili bilang Felicia at sa kabilang banda, dumating na sina Dolan at ang kanyang mga kaibigan sa isang nayon at namangha sina Dolan at Christina sa kagandahan nito. Pinapaalalahanan sila ni Goo na kailangan nilang magmadali at mag-focus at bumalik kay Felicia. Kinausap niya ang kanyang kaibigan na iginiit na hindi niya kailangan ang tulong nito dahil balak niyang harapin ang banta mag-isa. Biniro siya ni Felicia na dapat niyang wasakin ang buong nayon sa halip na magtagal doon. Sumagot siya na ang kanyang misyon ay pumatay ng mga kalaban bago pa man magawa ng iba at sinabing tutuloy na siya. Hinarap ni Felicia si Diodora at tinanong ito ng may pang-aasar kung handa ba siyang makaramdam ng sakit mula sa kanila. Sumagot si Diodora na mayroon din siyang mga kakampi at naghanda upang magtipon ng kanyang kapangyarihan para sa isang kontra-atake, ngunit nagulat siya nang hindi niya magamit ang kanyang lakas at ipinahayag ni Felicia ng may mapagmataas na habang papalapit siya kay Diodora, naalis na niya ang mga kakampi nito. Sinadya niyang putulin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Diodora para hindi niya magamit ang mga ito. Galit na pinagsabihan ni Diodora si Felicia at inatake siya gamit ang kanyang lakas mula sa mga puno. Nangakong hindi makakatakas si Felicia nang walang pinsala. Ngunit iniwasan ni Felicia ang atake at tumawa at sinabing mas kahanga-hanga si Diodora kapag nagagalit, pero kulang ang kanyang mga mahihinang bulaklak upang talunin siya at muling sumubok si Diodora subalit sinalungat siya ni Felicia, lalo pang pinahina ang kanyang kapangyarihan sa mga halaman. Muli siyang pinapasaringan ni Felicia at sinabing mayroon din siyang kapangyarihan sa mga bulaklak. Ngunit ang kanyang demonyong mga bulaklak ay tumutubo sa ilalim ng lupa, at nabubuhay sa dugo at kaluluwa sa halip na sa ibabaw ng lupa gaya ng kay Diodora. Muling sinubukan ni Diodora na umatake ngunit nabigo muli at sinabi ni Felicia na walang katuturan ang paulit-ulit na atake na umaasang magkakaroon ng ibang resulta. Sa wakas ay nagawang sugatan ni Diodora si Felicia sa mukha at galit na galit itong sumigaw. Tinanong kung paano naglakas loob si Diodora na sirain ang kanyang kagandahan at binalaan siya na hindi ito makakaligtas sa kanyang ginawa, dahil malaki ang pagkakamaling iyon at naghanda silang muli para sa isa pang sagupaan, kaso dumating ang kaibigan ni Felicia at iginiit na tatapusin niya si Diodora sa isang malakas na atake mula sa kanyang sandata.
Naglunsad siya ng isang makapangyarihang atake na mahirap pigilan ni Diodora at halos tamaan siya nito ngunit nagawa niyang makaiwas, gayunpaman ay napinsala siya ni Felicia na iniwan na sugatan at mahina sa lupa. Nang mahina na si Diodora ay naghanda si Felicia at ang kanyang kaibigan na pagsamahin ang kanilang lakas para sa huling pagsalakay, biglang lumitaw si Dolan na nagulat sa kanila at pumipigil sa kanilang daan patungo kay Diodora. Ang biglaang pagdating ni Dolan ay nagbago ng takbo ng laban at nararamdaman ito ng mga demonyo. Hindi siya karaniwang tao na maging si Diodora ay tila naaapektuhan nang makita niya ang muling isinilang na dragon. Iniabot niya ang kamay kay Diodora at tinanong kung kaya pa nitong tumayo. Ngunit si George sa halip ay tinuring ang pagtalikod ni Dolan bilang hamon at umatake. Mabuti na lang at naharangan ni Christina ang biglaang pagsalakay at sa tulong ni Dolan ay napigilan nila ang impyernong nilalang. Sinubukan namang swertehin ni Raph pero tumama ang palaso sa mukha niya. Hindi siya gaanong nasaktan ngunit mas naiinis at sinabi ni Dolan sa kanya na kung ayaw niyang tamaan ng mga palaso, hindi na sana siya nakialam sa mga mamamana ng mga duwende at mukhang napupunta na ang laban sa panig ng mga mabuti, ngunit isang malakas na alon ng enerhiya ang pumipinsala sa kagubatan. Naglabas ang Demon Gate ng bagong kasamaan sa mundo at ibig sabihin ay dumating na ang ikaapat at huling gabi. Ang dalawa pang demonyo ay nagbabalak tapusin sina Dolan at ang kanyang grupo bago dumating ang kanilang kasamahan, pero si Selena ay hindi papayag at galit na galit siya at alam ng lahat na habang mas galit ang isang babae, mas maraming ulo ang nagkakaroon ng kanyang snake summon power. Agad na kumilos si Raph pero hinintay na ni Dolan ang tamang pagkakataon at binato niya ang maliit na lolly sa kalangitan, na parang bola ng volleyball na sinalo ng mga baging ni Theodore at sa puntong ito ay sawa na si George na mabitag ng kung ano-anong mahika ng mga babae, pero wala siyang magawa nang dumating si Dolan at tamaan siya ng Spear of Fiery Judgment. Gayunpaman bago pa niya maibitaw ang kanyang mahika ay binago ni Dolan ang direksyon ng kanyang atake at ipinatama ito sa gubat, na-intercept ng kanyang mahika si Garin at ang DIY Mecha Demon na dumating para pabalansehin ang laban. Target ng demonyong ito si Selena at dahil mukhang nais ng kanyang master na makipag-usap sa Snake Girl, ginamit ni George ang pagkakataon para makawala mula sa lamian magic ni Selena at umatake muli at mabuti na lang, naroon si Christina at hinaharangan ang atake ng demonyo. Hindi makapaniwala si George na isang ordinaryong tao ang nakapidyo sa kanya at sinabi niyang isa itong superhuman at isang karapat-dapat na kalaban, pero hindi siya makakaligtas sa galit ni Christina at tinawag niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada, ang Elsparta. Sa sobrang bagal ni George walang hirap na naiwasan siya ni Christina at naikusok ang espada sa kumikinang niyang mahina na punto, samantala ay binalingan ni Selena ang metal na halimaw at gamit ang kanyang earth magic, nagawa niya itong mapin down upang matamaan ng kanyang lamian curse. Pero parang wala lang ito kay Garin na parang banayad na hangin lang ang kanyang naramdaman. Hiniling ni Garen na subukan ulit ni Selena at sinagot niya ang mga pang-aasar nito gamit ang kanyang coilang serpent, ngunit kahit anong gawin niya na parang hindi man lang naaapektuhan ang halimaw. Halatang nabigo si Garen sa kakulangan ni Selena na tapusin siya at bago pa siya makagawa ng pinsala, dumulas si Dolan at tumama ng brutal na uppercut sa makintab na bahagi ng katawan ni Garen at idineklara ni Dolan na halos tapos na ang laban pero ang totoo, nagsisimula pa lang ito. Lalo pang sumama ang sitwasyon nang dumating si Gorg at ito ang makapangyarihang demonyo, na may superhero landing at sa puntong ito ay nagtagumpay na ang mga duwende sa paglaban sa mas maliliit na demonyo, pero hindi nito napawi ang takot niya. Ang malakas na aura na bumabalot sa bagong kalaban ay nakakayanig at pati ang ibang demonyo ay tila natatakot sa kanya, humingi ng paumanhin si Gorg kay Garen sa pag-abala habang pinag-aaralan naman ni Dolan ang demonyo. Napagtanto niya na iba si Gorg sa lahat ng kanilang nakalaban. Si Gorg ay nasa ibang level at isang nilalang na nilikha para lamang sa labanan at humanga siya kay Dolan sa pinsalang nagawa nito sa kanyang mga kasamahan, at hinamon siya sa isang one-on-one na laban upang masubukan ang kanilang lakas at hindi umatras si Dolan sa hamon, sumugod siya upang ipakilala ang sarili sa arrogant na kalaban. Habang nagtatagisan sila ng mga espada at saglit na ginamit ni Dolan ang kapangyarihan ng dragon, napansin ni Gorg ang pamilyar na enerhiya sa tao na ito at habang ang mga babae ay nagtataka sa lakas ni Dolan na napapa-atras ang demonyo, mas iniisip ng ating bayani kung paano matatalo ang nakabaluting halimaw. Hindi sapat ang espada o mahika upang pabagalin si Gorg at tinanong niya kung isa bang nahulog na Diyos ang demonyo para maging ganito siya kalakas,
Hindi nagulat si Gorg na nalaman ni Dolan ang kanyang tunay na pagkatao gamit lamang ang isang sulyap. Ngunit si Dolan ay nababahala at alam niyang hindi niya magagamit ang kanyang totoong kapangyarihan nang hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa nayon at sa mga tao rito. Pareho silang nagkasundo na ang laban ay hindi para sa mga salita kundi para sa mga espada. Muling nagtagisan ang dalawa at brutal ang mga atake ni Gorg pero nagawa pa rin ni Dolan na makapinsala. Gayunpaman ay mababaw lamang ang hiwa pero natuwa si Gorg na may natagpuan siyang karapat-dapat na kalaban at habang naghahanda si Gorg ng napakalakas na atake gamit ang kanyang mana, ginamit ni Raph at George ang pagkakataon upang sabay na umatake kay Dolan at habang inaalala ni Garen ang mga babae para hindi sila makialam. Kahit pa marami ang sumugod kay Dolan ay hindi ito sapat upang pigilan siya at madali niyang napuksa ang mga istorbo. Ngunit ang distraction na iyon ay nagbigay kay Gorg ng sapat na oras upang makumpleto ang kanyang paghahanda. Ang mahika ng demonyo ay yumanig sa buong kagubatan habang ang kanyang kapangyarihan ay bumangon at tumatagos sa kalangitan. Hindi man lang kumurap si Dolan na hindi sinubukan na umiwas at sumigaw si Selena sa takot, pero binigyan siya ni Dolan ng tingin na nagpapaalala sa kanya na siya ang bida ng kwentong ito at sa halip na tumakas, itinaas ni Dolan ang kanyang espada at naghanda ng may matatag na paninindigan. Hinarap ni Dolan ang atake ni Gorg ng diretso at hinati ang pinakamalakas na atake nito sa dalawa, na inilipat ang puwersa ng hindi nagdulot ng pinsala at lubos na humanga ang nahulog na Diyos sa hindi masyadong tao na si Dolan. Akala niya'y magiging boring ang trabaho niya sa mundo ng mga mortal pero ginawa ng kalaban niyang ito na maging sulit ang oras niya. Bagamat natuwa siya sa laban at hindi si Dolan narito para magbigay aliw, napansin ni Gorg kung saan talaga nakatuon ang atensyon ni Dolan sa maliliit na mortal na kanyang pinoprotektahan, napagtanto niya na hindi kayang lumaban ni Dolan sa buong lakas nito nang hindi nalalagay sa panganib ang mga nasa paligid. Kaya't nagmungkahi ang demonyo ng malakas para marinig ng lahat at tinawag niya ang mga duwende ng kagubatan at binigyan sila ng simpleng pagpipilian, magpatuloy sa walang saysay na pakikibaka laban sa isang kalaban na hindi nila matatalo, o sumama sa kanila at mabuhay. Sa loob ng 3 araw ay babalik ang mga demonyo sa nayon at sa araw na iyon ay kailangang mamili ang lahat sa pagitan ng awa o pagkawasak. Disappointed ang 3 iba pang knights na kailangan nilang umalis bago matapos ang laban, lalo na si George na sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan na idinulot sa kanya ni Christina. Si Christina naman ay tila hindi na maalala kung sino siya at sinabi ni Rafa na babalik siya para kay Deodora, pero nangako ang Goth Witch na ipaghihiganti ang kagubatan mula sa lahat ng kasalanan na ginawa ng mga demonyo. Pinaalalahanan ni Gorg ang lahat na babalik sila sa loob ng 3 araw at sinabi ni Dolan na hihintayin niya sila at habang umaalis sina Gorg at ang iba pa, hindi makapaniwala ang demonyong knight na humarap siya ng harapan sa dragon. Nang biglang matapos ang laban ay nagtatakbo si Selena papunta kay Dolan at napayakap sa kanya na lubhang nag-aalala para sa kanya. Ang ngiti ni Dolan sa dulo ng laban ay nagpaakala kay Selena na tapos na ang lahat at mabuti na lang at parehong ligtas silang dalawa, samantala ay wala yatang nagmamalasakit pero maayos din si Christina at bagamat marami siyang tanong para kay Dolan subalit sa ngayon, kailangang makipag-usap nila sa mga duwende. Sinundan nila si Gio papunta sa nayon ng mga duwende na kung saan naramdaman nila ang hindi komportableng mga tingin ng mga tao roon, tila hindi sila nais na roon at ipinaliwanag ni Dolan na dumating lang sila sa maling panahon at makukuha nila ang tiwala ng mga duwende sa pamamagitan ng kanilang mga kilos. Dinala sila upang makilala ang pinuno at ito si Dayo na isang matandang lalaki na nakangiti na para bang hindi lang halos nalilipol ng mga demonyo ang kanyang mundo. Kasama niya ang 2 kakaibang tao pati na si Deodora na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, halos kahalintulad ng Council of Elders sa Bern. Nagpasalamat ang matandang duwende sa grupo sa pagtulong sa paglaban sa pagsalakay ng mga demonyo, pati na sa pagligtas kay Mol at ito ang batang diwata at iniharap niya ang isang malabalbon na nilalang na tinawag na Vac na ito si Eileen at ito ang lokal na Spider Babe. Sila ang mga pinuno ng kani-kanilang mga grupo at sama-sama nilang binubuo ang pamunuan ng kagubatan. Narinig na ni Dayo ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Dolan kaya't laking gulat ng grupo nang ipahayag niyang napagkasundoan nilang humingi ng tulong sa mga tao sa kabisera, lalong ikinagulat ng lahat nang ipatawag niya si Dean Olivia papunta sa silid. Pagkatapos ay pumasok sa silid ang director na si Olivia na masiglang binati si Dolan sa kanilang muling pagkikita.
Pinasalamatan din ni Olivia si Dolan sa kanyang tulong subalit nang tanungin ni Christina kung ano ang ginagawa ng kanyang guro doon, isiniwalat ng direktor ang kanyang pinagmulan bilang isang elf na isinilang sa nayon na iyon. Bagamat matagal na siyang umalis sa kagubatan upang manirahan sa lungsod at matapos ang lahat ng nangyari, hindi niya naiwasan na bumalik upang alagaan ang kanyang mga kababayan, dahil magkakakilala na silang lahat at naging mas madali ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na hindi nila balak maghintay ng 3 araw tulad ng gustong mangyari ni George, mas mainam na kinabukasan pa lamang ay gamitin na ang lahat ng may kakayahang lumaban upang direktang susugurin ang portal, na pinagmumula ng maraming demonyo. Ipinaliwanag rin niya na ang presensya ng mga demonyo sa mundo ay posible lamang dahil sa enerhiya ng portal na iyon, kapag nawala ang portal at mawawala rin ang mga demonyo. Si Plug sa kanyang bahagi ay nais din agad tapusin ang portal dahil ito ang pinakapraktikal na solusyon. Alam ni Dolan na ito rin ang pinakamadaling paraan kaya't nagdesisyon ang kanyang grupo na sumali sa laban bilang suporta, gayunpaman ay sinabi ng pinuno ng nayon na hindi na tama para sa kanila na humingi ng tulong mula sa mga dayo matapos ang lahat ng naitulong ng mga ito. Itinuring ni Plug ang pahayag na ito bilang insulto dahil hindi naman sila mahina upang hindi kayanin ang misyon. Kung talagang kailangan na mas nararapat na sila ay tawagin bilang suporta kaysa maghintay sa gilid. Sa huli ay kapwa si Plug at ang pinuno ng nayon ay nagdesisyong humingi ng tulong sa mga dayo, sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan ng kanilang kagubatan kaysa sa sariling pride. Sinabi rin ni Olivia na humingi na siya ng tulong mula sa kaharian ngunit inaasahan na matatagalan pa bago dumating ang mga mandirigma. Sa kabila nito ay tiniyak niya na may darating na malaking grupo ng mga mandirigma bilang suporta. Naging mas excited si Dolan matapos makita kung gaano kahirap para sa kanila na tanggapin ang tulong ng iba, nais lamang niya muling makatulong laban sa mga demonyo at sa kabilang dako ay galit na galit ang mga demonyo sa pagkatalo ng ilan sa kanila, na nauwi sa pagsira nila sa sarili nilang mga sundalo dala ng matinding galit. Pinakiusapan sila ni Jenna na itigil ito at dahil ang mga sundalong iyon ay hindi madaling palitan, gayunpaman hindi ito iniinda ng kanilang pinuno na sinabing wala naman itong magagawa laban sa malalakas nilang mga kaaway. Naalala niya ang laban niya sa Batang Lamia na may matibay na kaliskis na isang bagay na hindi karaniwan sa ganoong edad. Kahit ang kanilang pinuno ay may kaunting respeto para sa kakaibang lakas ng batang iyon at si Dolan, na matagal nang hindi nakakaranas ng laban-laban sa isang malakas na nilalang ay nanatiling determinado. Ngunit hindi nito napatahimik ang ibang mga demonyo na patuloy na nagsasayang ng kanilang mga sundalo. Si George naman ay nais na lamang hintayin ang pagdating ng 3 araw upang makaranas ng isang makabuluhang labanan. Naalala ng leader ang kanyang kabataan noong siya ay bahagi pa ng hukbo ni Ards at ito ang Diyos ng digmaan noong panahon niya at matapos ang maraming laban, pinalad silang makatanggap ng tulong mula kay Myrael ang kanilang Diyosa na nagpadala ng isang makapangyarihang dragon. Ang dragon na iyon ay naghasik ng takot at nagwasak sa mga demonyo ng walang kahirap-hirap. Ang pangalan nito ay sapat na upang magdala ng takot at ngayon ay binigyan muli si George ng pagkakataong makita ang ganoong uri ng lakas, ngunit sa anyo ng isang karaniwang tao. Para sa kanya ang laban na ito ay hindi lamang karaniwan kundi isang muling pagsilang ng kanyang dating hangarin, ang maabot ang kadakilaan ng isang celestial na nilalang at samantala sa kalaliman ng gabi. Pumunta si Dolan upang kausapin si Theodora at bagamat sinabi ng babae na masama ang kanyang pakiramdam at maaaring atakehin siya. Tiniyak ni Dolan na nais lamang niyang makipag-usap tungkol sa nalalapit nilang laban kinabukasan at ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Mali ang pagkaunawa ni Theodora at iniisip niyang tinutukoy ni Dolan na hindi siya sapat para sa laban. Gayunpaman ay lumapit si Dolan sa kanya ng mahinahon at napansin ang mga sugat ni Theodora. Hindi lang sa ibabaw kundi ang mas malalalim na pinsala na dulot ng bulaklak na Rafflesia. Nais lamang ni Dolan na tingnan ang mga ito ng mas maigi at nang mapansin niya ang pinsala ay labis siyang humanga na nakakagalaw pa si Theodore sa ganoong kalagayan. Wala nang ibang magawa si Dolan kundi gamutin ito gamit ang kanyang enerhiya ng buhay at epektibo itong gumana. Dahil dito ay nag-isip si Theodore kung si Dolan ba talaga ay isang ordinaryong tao. Ngunit nilinaw ni Dolan na nais niyang tretuhin bilang isa at matapos siyang gamutin ay tinanong pa ni Dolan kung bakit umiiyak si Theodora. Ipinaliwanag ni Theodora na ito ay dahil sa bulaklak ng kabilang buhay na pumatay sa maraming inosenteng espiritu na walang ginawang masama. Ang kamatayan ng mga inosente ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso,
kaya't nais niyang makamit ang mabilis na paghihiganti para sa kanilang mga kaluluwa. Sa puntong ito nag-alok si Dolan ng tulong upang makamit ang layunin ni Diodora at sa kabutihang loob na ito, nagpasalamat si Diodora sa paggamot na ibinigay ni Dolan at masaya siyang hindi niya ito sinaktan noong una nilang pagkikita. Matapos nito ay bumalik si Dolan sa grupo kung saan hinihintay siya ng mga babae para kumain, dahil sa nalalapit na malaking laban kinabukasan ay naghanda sila ng masaganang pagkain. Habang masarap ang pagkain ay nalaman nilang si Christina ay mabilis na naubos ang kanyang bahagi. Napatanong si Selena kung paano nagawa ni Christina na panatilihin ang kanyang napakagandang pangangatawan. Ipinaliwanag ni Christina na ito ay dahil sa kanyang mahusay na genetics at walang tigil na pag-eehersisyo at sinabi niya na maaaring makamit ng iba ang ganitong katawan kung susundan nila ang kanyang routine. Gayunpaman ay inamin ni Selena na naiinggit siya sa pagiging perpekto ng hugis ng katawan ni Christina na maliit sa baba, ngunit malaki sa taas at ang elf ay nagbiro pa na humiling ng kaunting swerte mula kay Christina dahil pakiramdam niya ay normal lang ang kanyang katawan, habang nag-uusap ang mga babae tungkol sa kanilang katawan sa harapan ni Dolan at naramdaman nito na parang siya ang napag-uusapan. Bagamat hindi niya iniisip ang anumang bastos at inamin niya sa sarili na maganda si Fio at walang dapat kainggitan at sa huli, nag-alok si Selena na siya ang maghuhugas ng plato ni Dolan at sa isang iglap ay napansin ni Dolan na may kakaiba kay Selena at dahil dito, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at hinanap ito. Nang hindi niya ito makita sa kanyang duyan ay nagpunta siya upang hanapin ito at natagpuan niya itong nakatingin sa buwan mag-isa. Walang sino man sa paligid at mukhang hindi siya makatulog ng maayos at niyayakap na lamang ang kanyang stuffed toy bilang emosyonal na suporta. Sinabi ni Selena na ang bahaging ito ng kagubatan ay bago sa kanya at maaaring ito ang kanyang paborito. Napupuno siya ng enerhiya sa tuwing tinitingnan niya ang tanawin ito na talagang napakaganda at walang alinlangan. Ang tanawin mula sa bahay ng nayo ng mga elf ay mystical lalo na sa ilalim ng liwanag ng buwan at alam ni Dolan na posible lamang ito dahil walang teknolohiya sa lugar. Ang kagandahan ng kalikasan ay hindi natatabunan ng ilaw o mga imbensyon ng tao. Ang tahimik na kapaligiran ay napakalawak at maririnig ni Selena ang mga tunog kahit ilang metro ang layo. At si Dolan ay kitang-kita na ang mga panday ay nagigising pa at abala sa paghahanda para sa laban kinabukasan at sinabi ni Selena na ang lahat ng ito ay kamangha-mangha, ngunit naging seryoso si Dolan at ipinaliwanag na baka ito ay dahil naiintindihan niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Naupo siya sa tabi ni Selena at sa parehong distansya ay sumang-ayon na talagang maganda ang tanawin ng buwan mula sa kanilang kinaroroonan. Naalala ni Dolan ang kanilang unang pagkikita at ang kamakailang usapan, at ipinaliwanag niya na hindi siya manhid tulad ng iniisip ng iba. Nalilito si Selena sa kanyang sinabi kaya't ipinaliwanag ni Dolan na napansin niya ang nerbiyos nito mula nang dumating sila sa nayon matapos ang laban, baka nga kasalanan niya dahil isinama niya si Selena na isang batang hindi ganap na bihasa sa labanan sa lugar na hindi naman niya tahanan, ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay binanggit ni Selena na mali ang iniisip ni Dolan. Hindi takot ang kanyang nararamdaman kundi isang bagay na mas malalim pa at habang nagising si Christina dahil sa kanilang pag-uusap, inamin ni Selena na kaya niyang patayin ang demonyo noong laban kung gugustuhin niya at alam niyang kaya niyang gawin ito kung pinisil pa niya ng kaunti, ngunit kahit alam niya ito ay hindi niya nagawa. Naparalisa siya ng takot kahit na alam niyang nasa panganib ang kanilang buhay at ang nayon ay para sa kanya at isang kahihiyan ito bilang isang Lamia. Pinapangako niyang babaguhin ang sarili upang magawa ang inaasahan ng iba sa kanya at sinang-ayunan ito ni Dolan ngunit sinabi rin niya na naiiba si Selena sa ibang Lamia. Ang mga Lamia ay kilalang malamig at walang emosyon ngunit si Selena ay maaaring ang natatanging exception, simula nang makilala niya ito at maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari na tulad ng pagtanggap sa kanya ng nayon ng mga elf at dahil dito, sinabi ni Dolan na hindi na kailangang magbago pa si Selena at mas gusto niya ito sa kung paano siya ngayon at may mapagmahal na puso at mabuting kaluluwa. Walang iba pa ang nagawa ni Dolan kundi bigyan si Selena ng isang espesyal na regalo na isang mahiwagang kwintas, mas higit pa ito sa isang ordinaryong alahas, gawa ito sa isang sikreto at espesyal na material mula kay Dolan na magpapanatili sa kanyang kaligtasan. Lalo na sa nalalapit nilang laban kinabukasan ay makakatulong ito upang mabawasan ang takot na nararamdaman ni Selena at ng mga sandaling iyon, dumating si Christina dala ang ilang kumot upang painitan sila dahil malamig ang gabi at gusto rin niyang makita ang napakagandang tanawin mula sa bahay.
Kaya't inimbitahan siya ni Dolan at Selena na sumama upang masilayan ang kagandahan ng kalikasan. Habang tinitingnan ang tanawin ay inisip ni Christina na sana ay wala silang masyadong mahirap na pagdadaanan bukas upang magkaroon pa ng maraming ganitong magagandang sandali. Samantala ay nagising sa bagong determinasyon si Selena at nais na niyang itigil ang pagdududa sa kanyang mga aksyon at tulungan sina Gio, Theo, Mer at lahat ng naninirahan sa nayon at lubos itong nirerespeto ni Christina, na nangakong puputulan ang lahat ng kasamaan upang walang ibang magdusa dahil sa kanya. Sa paglipas ng oras si Selena ang unang natulog upang maghanda para sa laban, ngunit si Christina ay nagpaiwan upang magtanong kay Dolan tungkol sa isang superhuman na bagamat naalala ni Dolan ang isang bagay tungkol dito, itinanggi niyang alam niya ito para sa kaligtasan ng lahat at di na nagtanong pa si Christina at mabilis na lumipas ang oras. Dumating ang seremonya ng tapang ni Dayo, kinabukasan kung saan ipinapaalala niya sa lahat ang mga hirap at sakripisyong naranasan ng bawat nilalang sa kagubatan dahil sa mga demonyo. Sinabi niyang kailangang maging matatag ang lahat at magpatuloy sa laban upang ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang layunin ng grupo ay ang portal at ang pangunahing pintuan nito at ang tatlong karagdagang suporta at ayon sa plano ni Olivia na ipinaliwanag noong gabi, ang grupo ni Gio ang nanguna sa paggalugad upang makalapit sa portal at sirain ito. Napakahalaga ng tagumpay ng planong ito dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng nilalang sa kagubatan na kabilang ang mga hayop, insekto at tao. Bago sila umalis ay nagbigay ng huling mensahe ng swerte ang direktora sa lahat ng mandirigma, nang makarating ang grupo sa pinakamalapit na lugar sa portal at doon ay nagdesisyon si Selena na humiwalay sa grupo upang protektahan ang squad ni Dayo. Alam niyang ang mga nasa unahan ang pinakamahaharap sa panganib, kaya't buong puso niyang tinanggap ang tungkulin. Sa kanyang pangakong hindi na magdadalawang isip at binigyan siya ni Dolan ng pahintulot na kumilos ng buong tapang, hawak ang regalo ni Dolan at humanda si Selena upang harapin ang sinumang haadlang sa kanila, alang-alang sa kaligtasan ng kagubatan. Inaasahan na ni Jorg ang kanilang pag-atake kaya't maaga pa lang ay ipinadala na niya ang lahat ng kanyang mga tauhan upang depensahan ang iba't ibang tarangkahan at sabik na siyang makipaglaban ng todo kay Dolan. Samantala si Judd ay hinarap ng pinagsamang puwersa ng nayon ng mga duwende sa isa sa mga pandagdag na tarangkahan, ngunit sa kabilang tarangkahan ay si Diodora lamang ang humarap kay Reisha. Ito ay dahil personal siyang nasasangkot at gusto niyang siguraduhin na siya mismo ang tumalo kay Reisha. Samantala sinubukan ni Nakio at ng natitirang mga sundalong duwende na talunin si Jelan, ngunit mabilis nilang napagtanto na isa itong malaking pagkakamali at si Jelan ay pinapabagsak sila ng mag-isa na halos hindi man lang siya nag-effort. Sinabi ni Jelan sa kanila na ang kanilang mahihinang atake ay hindi kailanman makakasakit sa kanya, at totoo naman dahil wala siyang kahit anong pinsala habang ang iba ay halos bumagsak na. Ayaw sumuko ng mga duwende kaya muli nilang tinarget si Jelan kaso bago sila makaputok ay bumagsak mula sa langit ang malalaking bato at nawasak si Jelan. Si Selena ang may gawa nito ngunit nagulat din siya dahil mas malakas ang kanyang atake kaysa dati. Nagulat si Jelan nang makita si Selena dahil inakala niyang kasama ito sa grupo na papunta sa pangunahing tarangkahan, gayunpaman ay naramdaman ni Selena na si Jelan ay masyadong malakas para sa mga tao sa lugar na iyon, kaya nagdesisyon siyang tumulong ng kaunti. Bagamat malakas ang kanyang salamangka at hindi pa rin ito sapat upang tuluyang mapapabagsak si Jelan, nakawala si Jelan mula sa mga bato at kinilala ang salamangka ni Selena at natuwa dahil may pagkakataon siyang harapin ulit ito. Umaasa siyang mas mahirapan siya sa laban ngayon. Kahit kinakabahan pa rin si Selena sa pakikipaglaban kay Jelan dahil naniniwala sa kanya si Dolan at naniniwala rin siya sa sarili niya, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at samantala si Dolan at Christina ay nasa karwahe papunta sa pangunahing tarangkahan. Labis na nag-aalala si Christina para kay Selena at dahil kahit kasama nito si Nakio at ang iba pa, hindi siya sigurado kung kakayanin ni Selena si Jelan at sa totoo lang ay hindi rin sigurado si Dolan, ngunit nakita niyang buo na ang loob ni Selena kaya binigyan niya ito ng inspirasyon at suporta. Mas lalo tuloy nag-aalala si Christina at nag-isip na bumalik upang tulungan siya, pero pinigilan siya ni Dolan at sinabing sigurado siyang kakayanin ito ni Selena at binigyan niya si Selena ng isang makapangyarihang bato ng salamangka upang tulungan ito sa laban. Gayunpaman ay hindi pa rin mapakali si Christina at malapit na sanang bumaba ng karwahe upang bumalik kay Selena, nang biglang ipinaalam ng kanilang driver na paparating na sila sa susunod na dagdag na tarangkahan.
ang plano ni Adam na magpadala ng mga tauhan upang labanan si Judd ay tila hindi naging magandang ideya. Habang naglalaro si Judd sa laban ay nagawa pa nitong i-down ang isang kalaban at naghahanda na para sa susunod na atake gamit ang kanyang sibat, ngunit bago pa mangyari iyon ay dumating si Christina sakay ng karwahe at ibinangga ito kay Jolo. Si Dolan ay papunta pa rin sa pangunahing tarangkahan upang harapin si Jorg kaya't wala siya roon upang tulungan si Christina. Gayunpaman ay tiwala si Christina na kaya niyang harapin ito mag-isa at sinabihan niya ang mga babaeng gagamba na ilikas ang lahat ng natitirang mga nakaligtas at lumayo kaagad. Sa wakas ay nakabangon muli si Jolo at nagulat nang makita si Christina na handang harapin siya. Umaasa sana si Jolo na makaharap si Dolan kaso masaya siyang wasakin muna si Christina habang hinihintay iyon. Kailangan ni Christina na matapos ang laban ng mabilis upang makahabol kay Dolan. Kaya ginamit na niya agad ang buong lakas ng kanyang espada upang pabagsakin si Jolo. Sa halip na matakot ay natuwa si Jolo at binanggit na magiging labanan ito hanggang kamatayan at sinugod niya si Christina at sinubukan na saksakin siya, ngunit naiwasan ito ni Christina at sinubukan na gumanti ng isang mabilis na atake at bagamat na block ito ni Jolo, patuloy niyang inatake si Christina. Muling nakaiwas si Christina at sa pagkakataong ito ay tumama siya ng malinis sa ulo ni Jolo na nag-iwan ng bakas. Humanga si Jolo sa kakayahan ni Christina bilang isang superhuman kaso walang ideya siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa tawag na iyon. Samantala si Dolan ay tumatakbo patungo sa pangunahing demonic gate at sigurado siyang kaya ni Christina si Jolo, ngunit nais niyang mabawasan ang mga biktima hanggat maaari at upang makatipid ng oras. Bahagya niyang pinalitaw ang kanyang anyong dragon at lumipad gamit ang kanyang mga pakpak papunta sa tarangkahan. Sa kabilang banda ay naghahanda ng maglaban sina Reisha at Diodora at ayaw ni Reisha na maistorbo tulad noong huli kaya lumikha siya ng isang dome sa paligid nila, sinimulan niyang maglabas ng nakalalasan na hamog, kaso hindi siya pinayagan ni Diodora kaya lumikha ito ng maliit na buhawi upang mawala ang hamog. Pinuri ni Reisha ang kakayahan ni Diodora na pigilan ang kanyang lason subalit sinabi niyang hindi iyon ang tanging alas niya at gumawa si Reisha ng isang energy ball at inihagis ito kay Diodora. Hindi dapat kayang gawin ni Reisha iyon mag-isa kaya't napagtanto ni Diodora na ginagamit ni Reisha ang mga kaluluwa ng mga bulaklak na espiritu na kanyang pinatay upang lumikha ng life force blasts. Natutuwa si Reisha habang patuloy niyang tinamaan si Diodora gamit ang mga ito at galit na galit si Diodora na ginagamit ni Reisha ang mga kaluluwa ng kanyang mga nasawing kasama, ngunit wala siyang panlaban sa mga energy blasts kaya't nagtatanggol na lamang siya. Hindi rin mauubusan ng enerhiya si Reisha dahil patuloy niyang sinisipsip ang buhay mula sa kanyang paligid. Gayunpaman kung kaya ni Reisha na kumuha ng enerhiya ay kaya rin ito ni Diodora at ginamit ni Diodora ang isang kapangyarihang matagal na niyang sinelyuhan, bagamat umaasa siyang hindi na niya kailanman gagamitin ang ganitong kasamaan ay wala na siyang ibang pagpipilian laban kay Reisha. Nagulat si Reisha na mayroon din palang ganoong kakayahan si Diodora kaso naniniwala siyang mas malakas siya. Hinamon niya si Diodora sa isang soul-sucking contest upang malaman kung sino ang unang mawawalan ng lakas. Nagbanggaan ang kanilang enerhiya sa pagsipsip ng kaluluwa at sa simulay pantay ang kanilang lakas. Ngunit kalaunan ay nagwagi si Reisha at sinimulang sipsipin ang kaluluwa mula sa katawan ni Diodora at tila ini-enjoy pa ni Reisha ang bawat sandali ng laban. Mukhang natatalo na si Diodora ngunit ito ang talagang plano niya mula sa simula. Kahit na nasipsip na ni Reisha ang malaking bahagi ng kaluluwa ni Diodora na nakahanda na ang isang tiyak na atake niya kaya't imposibleng matalo siya. Iniisip ni Reisha na bluff lamang ito dahil malapit nang maubos ang kaluluwa ni Diodora kaso biglang naramdaman ni Reisha ang matinding sakit sa kanyang pisngi. Ilang segundo ang lumipas may tumubong itim na rosas mula sa kanyang mukha at napasigaw si Reisha sa matinding sakit kaso hindi pa rito nagtatapos. Ilang dosenang itim na baging ng rosas ang biglang lumitaw mula sa kanyang katawan at nagsimulang balutin siya. Hindi maipaliwanag ni Reisha kung paano ito nangyari kaya't ipinaliwanag ni Diodora na noong nakaraang laban nila, nagpasok siya ng maliliit na buto ng rosas sa katawan ni Reisha at ang mga butong iyon ay dahan-dahan na dumami at lumago, hanggang sa pinausbong ito ni Diodora mula sa loob ng katawan ni Reisha. Alam ni Diodora na hindi mag-iingat si Reisha para harapin ang ganitong uri ng atake kaya't mula pa sa simula ay nakatakda ng manalo si Diodora. Patuloy na lumalaki ang mga baging ng rosas na binabalot si Reisha hanggang sa hindi na siya makalaya.
Sa huli ay natalo si Reisha at tuluyang sinipsip ng lakas ni Diodora at tagumpay siya sa kanyang paghihiganti, ngunit sobrang pagod siya at halos hindi na makagalaw at napapaligiran pa siya ng mga sundalo ng demonyo kaya mukhang ito na ang kanyang katapusan at sa kabutihang palad, dumating si Dalan sa tamang oras at nagbitaw ng ulan ng enerhiyang atake upang talunin ang lahat ng demonyo at iligtas si Diodora. Matapos makita ang tagumpay ni Diodora at bumalik tayo kay Selena at mukhang nasa alanganin siya, gumawa si Dolan ng mahiwagang healing barrier sa paligid ni Diodora upang tulungan siyang makabawi, kasabay ng pagsira niya sa dagdag na tarangkahan gamit ang kanyang salamangka. Nang magkamalay si Diodora ay nagtanong siya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Dolan na nawalan siya ng malay kaya inilagay niya ito sa healing circle upang hindi siya mamatay, hanggat nananatili siya roon ligtas siya sa mga atake ng demonyo at makakabawi siya ng lakas. Nagpasalamat si Diodora kay Dolan sa kanyang pag-aalaga kaso sinabi ni Dolan na hindi na kailangan iyon at may tanong naman si Diodora na hindi niya mapigil ang itanong, ano ba talaga si Dolan? Ipinaliwanag ni Dolan na isa siyang tao kaso ang kaluluwa niya ay nananatiling isang dragon mula sa kanyang nakaraang buhay. Biglang naging malinaw ang lahat kay Diodora subalit hindi niya akalaing makikilala niya ang isang dragon na nagkatawang tao, sinubukan niyang tumayo ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Pinayuhan siya ni Dolan na magpahinga pa ng kaunti. Tumalikod si Dolan at sinabing aalis na siya upang labanan si Jorg at gusto sanang sumama ni Diodora, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Dolan at sinabing lilipad siya kaya hindi siya makakasabay. Nagsumikap pa rin si Diodora na kumbansihin siyang isama siya, ngunit diretsahang sinabi ni Dolan na mas madali siyang lalaban kay Jorg nang wala si Diodora dahil siya'y pabigat lamang at hindi ito maitanggi ni Diodora. Kaya't hiniling na lang niya kay Dolan na mag-ingat sa laban. Sigurado siyang walang magiging problema si Dolan dahil isa siyang dragon, ngunit nag-aalala si Diodora na baka aksidenteng masira ni Dolan ang buong kagubatan kung gumamit siya ng sobrang lakas, samantala ginagawa ng mga elf ang lahat ng makakaya nila upang pigilan si Jelan habang sina Fu at Kyo ay abala sa paggamot ng sugat ni Selena. Halos hindi na makagulapay si Selena sa mga sandaling iyon kaso nang bahagya siyang magkamalay. Napansin niya ang malaking butas sa kanyang buntot at dahil sa matinding pagkabigla, nawalan muli siya ng malay. Wala sa kanila ang may kaalaman sa pagpapagaling gamit ang salamangka, kaya mas mabuting iniwan na lang sana nila ang sanga sa kanyang katawan at gayunpaman, hinugot ito ni Kyo na nag-iwan ng malaking sugat sa katawan ni Selena na isang sugat na posibleng ikakamatay niya dahil sa labis na pagdurugo. Sa kabutihang palad ang mahiwagang hiyas na nilikha ni Dalan ay may auto-heal function kaya't unti-unting nagsara ang sugat ni Selena, labis na nabawasan ang kaba ni Kyo at Fu nang makita nilang ligtas si Selena. Ngunit wala silang panahon upang magdiwang at dahil papalapit na si Jelan sa kanilang kinaroroonan, nagdesisyon sina Fu at Kyo na isakripisyo ang kanilang mga sarili upang bigyan si Selena ng pagkakataong makatakas. Ginigising nila siya at sinabing kung tatakbo siya sa direksyon na itinuro nila at ligtas siyang makakalabas ng kagubatan. Tumanggi si Selena na iwan ang kanyang mga kaibigan para lamang iligtas ang sarili ngunit dahil wala siyang kakayahang lumaban, siniguro ni Fu na gagawin nila ang lahat para siya'y mabuhay at samantala, mukhang maayos ang laban ni Christina kay Jill Lud. Napaparusahan niya ito ng husto ngunit nananatili pa ring nakatayo si Jill. Tinanong niya si Jill kung hanggang kailan niya balak mapatagal ang laban at sinabi ni Jill na inaasahan niyang magiging mahirap ang laban dahil si Christina ay isang superhuman, ngunit nalampasan nito ang kanyang mga inaasahan. Bagamat walang ideya si Christina kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang superhuman at doon ay nagtanong siya kay Jill para sa paliwanag, sinabi ni Jill na nakakagulat na walang sino man ang nagsabi kay Christina kung ano siya, kaya't ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng mga superhuman. Ang mga ito ay ayon kay Jill at ang rurok ng lahi ng mga tao at nilalang na kahit tao lamang, ay nagtataglay ng mga kakayahan at talino na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao, ngunit dahil dito ay madalas silang itinatakot at pinalayas ng iba dahil sa takot na dulot ng kanilang lakas. Ikinwento rin ni Jill na ang isang superhuman hero ay minsang pumatay sa isang dragon god, labis ang kanyang tuwa na makatagpo ng isang superhuman kaya't hiniling niya kay Christina na ipakita ang buong lakas niya. Sa mga sandaling iyon ay naalala ni Christina ang mga alaala ng kanyang nakaraan at tuluyang naunawaan kung sino siya. Sinabi niya na ngayon ay alam ko na, pagkatapos nito ay tuluyang natalo ni Christina si Jill at sa bilis at kahusayan ng kanyang galaw, naputol niya ang lahat ng braso at binti ni Jill,
bago tuluyang pugutan ng ulo ang kalaban. Habang ginagawa ito ay naalala niya ang kwento ng Dragon God at ang bayani na minsang naging magkaibigan kaso nagkanulo sa isa't isa, samantala sa pangunahing tarangkahan ay hinarap na ni Dolan si Jorg, ibinigay ni Jorg ang buong respeto kay Dolan at dahil ikinagalak niyang makaharap ang isang tulad niya. Gayunpaman alam ni Jorg na hindi magagamit ni Dolan ang buong lakas niya sa mundong ito, kaya inanyayahan niya si Dolan na dumaan sa tarangkahan patungo sa mundo ng mga demonyo, kung saan wala nang alalahanin tungkol sa mga masasagasaan sa laban. Sa pagdating nila ay masayang sinalubong ng demonyo ang muling pagkabuhay ng dragon, puno ng sigla at pananabik na ipakita ang tunay niyang lakas sa isang labanan laban sa isang mabangis na kalaban, samantala si Fu matapos sabihan na umalis si Selena nang hindi lumingon ay nagpaalam at nagtungo sa kagubatan ng mag-isa. Habang nag-iisip sa kanyang kalagayan at inamin ng Lamia na natatakot siya at nawawalan ng pag-asa, hindi niya gustong masaktan ngunit napagtanto niyang ayaw rin niyang makapanakit ng iba na kahit pa ang mga ito ay kanyang mga kaaway at higit sa lahat, ay ayaw niyang tumakas mula sa lugar na iyon kaya't nagpasya siyang sundan si Fu. Gayunpaman ay punong-puno ng pagdududa ang kanyang isipan kaya't napaiyak siya at labis ang bigat ng kanyang damdamin na ayaw niyang makipaglaban, at ito ang umuudyok sa kanyang katawan na umakto ng emosyonal. Nakarating siya sa puntong itinuturing niyang duwag ang sarili dahil sa pagtakas mula sa digmaan at habang ang kanyang mga kaibigan at kakampi ay nahuhulog sa kalagitnaan nito. Nang magsama ang apoy ay ginamit niya ang plant prison para ikulong ang demonyo kaso napakalakas ng demonyo at mabilis na nakatakas mula sa pagkakagapos. Si Gio ay nakita ang butas sa baluti ng kalaban habang itinaas nito ang braso at pinapana ang bahagi ng proteksyon na iyon. Isang Elven Mage ang sumubok ng spell sa parehong lugar kaso hindi naging matagumpay ang resulta at kahit nasugatan, inamin ni Jalan na mahusay at organisado ang estratehiya ng mga elf, ngunit hindi siya natitinag sa sunod-sunod na pag-atake. Upang mapalala pa ang laban ay pinaandar ni Jalan ang isang mekanismo sa kanyang katawan, na nagtanggal sa bahagi ng kanyang baluti sa dibdib at nagpakita ito ng mga parte ng kanyang katawan na naging sandata, ang mga buton na nakakabit sa mga cable na lumabas ng buong lakas. Si Selena na nanginginig pa rin sa kanyang pagdududa ay narinig ang mga sigaw ng sakit ng mga elf at tumakbo upang tumulong, ngunit ang sarili niyang sakit ang pumipigil sa kanya na makatakbo ng mabilis at sa kanyang pagdurusa, tiningnan niya ang mahiwagang pulse arrows na ibinigay sa kanya ni Dolan at nakiusap na ibigay sa kanya ang lakas nito. Higit sa pananakit sa iba ay mas nasasaktan siya sa panonood na nasasaktan ang iba at lalo na ang kanyang mga kakampi, nang wala siyang magawa ay hawak ni Jalan si Gio sa ulo, ang pinuno ng mga elf na ngayon ay tuluyan niyang kontrolado ay sumigaw si Fu sa pangalan ng kanyang kapatid habang inihagis ng demonyo ang kapitan sa isang puno. Mahina at walang magawa ay naging madaling biktima si Gio habang dahan-dahan na lumalapit si Jalan. Dala ang kanyang nakamamatay na makinarya at may kumpiyansa ang demonyo habang ironic na nagpaalam sa kanyang kalaban, itinaas ang kanyang malaking palakol upang ibigay ang huling dagok. Ngunit dumating si Selena sa tamang oras at gamit ang kanyang earth chain binding upang magapos si Jalan at natutuwa ang demonyo na makita muli ang kanyang pangunahing katunggali sa labanang ito. Nakawala ang demonyo mula sa mga gapos at gumanti gamit ang kanyang mga pangil kaso hindi nagpahuli ang Lamia at gumanti gamit ang kapangyarihan nito. Kinagat nito ang mga cable ng katawan ni Gun at sinira ang mga ito na pansamantalang nagpahina sa demonyo. Dahil sa labis na galit ay nais ni Jalan na lalo pang pataasin ang level ng banta, ngunit gamit ang Titan Fists at bumuo si Selena ng isang spell na nagpabagsak sa kaaway sa lupa nang may lakas na nagangat ng alikabok sa paligid. Sa matibay na determinasyon ay inutusan ni Bamia si Fleo na umatras, napakalakas ng agos ng kanyang mana kaya't napilitan ang elf na tumakas kasama ang kanyang mga kasamahan at habang muling bumangon si Gun ay tumawa ito ng may panunuya, nagpapahiwatig na malayo pa ang katapusan ng labanan. Upang patunayan ito ay naglabas siya ng nakamamatay na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit handa na si Selena na hindi magpigil ng lakas at sa tulong ng atake ni Gia. Inihagis niya ang malalaking bato sa demonyo na agad namang nahiwa nito gamit ang talam ng kanyang palakol. Pagkatapos ay nagsimula si Selena na gamitin ang dugo ng demonyong ahas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, sa pamamagitan nito ay gamit ang masasamang mata ni Amiya ay naipako niya ang kalaban sa lugar at muling tinawag si Jalam laban dito. Sa kabila ng matinding lakas ay ginamit ng demonyo ang kanyang katawan upang ipagtanggol ang sarili mula sa maraming ulo ng ahas na sumusugod sa kanya.
habang umiigting ang sagupaan ang mga ulo ng ahas na naiimpluwensyahan ng liwanag mula sa mahiwagang Pulse Ares, at nagsanib at bumuo ng imahe ng isang dragon na nilamon ang katawan ni Gon at nagtapos ang labanan. Matapos iyon ay tumitingala siya sa langit at sinabing nagawa na niya ang kanyang misyon sa mundo ng mga demonyo, samantala sa sinaunang kagubatan ng mga demonyo ay hinarap ng matandang dragon ang pinakakilalang mandirigma sa lahat ng sumalakay sa Anti-Forest. Napansin ang lungkot at kalungkutan sa lugar na iyon at nagkomento si Dawn na wala siyang nakikitang mga kastilyo sa madilim at winasak na kaharian. Ibinunyag ni Jord na siya ay isang tauhan ng pamilyang hari at namuhay bilang isang mersenaryo. Hiniling niyang maunawaan ni Jan ang kanyang kalagayan. Ngunit habang inilalabas ang espada ay sinabi ni Jan na wala siyang pakialam na lalo na't maaari niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas sa lugar na iyon. Walang pag-alinlangan ay nilantad ng binatang tao ang kanyang mga pakpak na nagliliwanag sa kadiliman ng underworld. Mangha na parang bata at pinuri ni Jord ang puso ng unang dragon ang haligi ng 7 dragon ng unang mundo, ang nilalang na pinakakinatatakutan ng mga Diyos ng kasamaan at dahil sa pagnanais na labanan ang gayong kalaban, mahigpit na hinawakan ng demonyo ang kanyang 4 na espada. Nangako si Dolan na ang kanyang target ay magbabayad gamit ang ganap na pagkalipol ng sarili nitong pag-iral, habang si Jord naman ay nagbanta na wawasakin ang yabang ng lalaki gamit ang kanyang mga espada na habang sumugod si Jord sa kaaway. Napilitan siyang umatras ng mabilis dahil sa matinding bawi ni Dolan na isang hampas na napakabilis at napakalakas na kayang hatiin ang demonyo sa dalawa, sa gitna ng halakhak at pinalakas ni Dolan ang kanyang katawan gamit ang Celestial Lament at Earth's Roar. Sa wakas ay inilunsad niya ang bidimensional execution na naglikha ng 2 patong ng alikabok, binalot ng alikabok na may kasamang kuryente ang paligid at tumakbo patungo kay Dolan kaso sa isang hampas ng espada. Winasak ni Dolan ang buong spell at nagbukas ng napakalaking bitek sa bundok sa likod ng kalaban. Napagtanto ni George ang bigat ng kanyang kalaban at kinilala ito, samantala ang hukbo ng mga elf ay nagtungo kina Chris at Dora kasama si Selena nang umiti nang makita ang kaibigan at ipinaliwanag nila na pumasok si Dolan sa isang portal kasama si George, kaya kailangan ng hukbo na mabilis na kumilos upang makialam. Pagdating nila sa gilid ng portal ay napansin ni Olivia na lumipat na ang dragon at ang nakatatandang demonyo patungo sa underworld para sa isang labanan. Sa lupa nakita niya ang isang mahiwagang bilog at napansin ang isang bato sa gitna. Dumating si Dayo kasama ang kanyang mga opisyal at iniulat sa direktor ng Magic Institute na lahat ng demonyo sa paligid ay natalo na maliban sa pinakamalakas. Ipinaliwanag ng elf na kasama ni Dolan ang pinakamakapangyarihang demonyo sa Infernal World, kaya't napagtanto ng pinuno ng Ent na kung isasara ang portal at tuluyan ng matatapos ang banta sa kagubatan, gayunpaman alam din ng kanyang mga opisyal na ang pagsasara ng portal ay magpapakulong kay Dolan sa ilalim na isang napakalaking sakripisyo. Kahit may alinlangan ay iminungkahi ni Alan na sulit ang sakripisyong ito para mailigtas ang napakaraming buhay. Sa loob ng portal ay naglaban ng matindi sina Dolan at Jorna sa kabila ng matinding atake ng demonyo, walang ipinakitang senyales si Dolan ng pagsuko. Sa isang suntok sa tiyan ay nagdulot si Dolan ng napakalakas na impact na nagwasak sa harap ng helmet ni Jor, kasama ang mga sungay nito at kahit matindi ang pinsalang natamo ay tumayo pa rin ang demonyo at iniutos sa kalaban na saksihan ang kahusayan niya sa espada, na pinaghusayan niya sa loob ng maraming taon. Balik sa kagubatan ng Ent ay kinundenan ni na Christina at Selena ang mungkahi ni Alan na isasara ang portal. Sumama si Gio sa pagtutol dito at binigyang diin ng gagamba na ang pangunahing layunin ng misyon ay maibalik ang seguridad sa lugar, at ito ang perpektong pagkakataon para gawin iyon. Sumang-ayon si Dayo ang rehiyonal na pinuno na hindi makakamit ang kapayapaan ng walang sakripisyo, gayunpaman ay pinapaalala ni Vic na mawawala ang lahat kung matalo si Dolan at tiniyak naman ng mga kasama ni Dolan na hindi ito mangyayari, bagamat walang katiyakan. Dahil dito ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig, nang mawalan ng pasensya ay binigyang diin ni Selena na kung inakala ni Dolan na mamamatay siya, hindi siya papasok sa underworld ng walang tulong. Higit sa lahat ay nandyan siya upang ialay ang kanyang buhay para sa Ent at habang ang mga pinuno ay nagdedesisyong isasara ang portal nang hindi man lang pinapakinggan ang kanyang sakripisyo, dahil dito ay sumang-ayon si Dora na kilala rin sa mataas na prestihiyo sa kagubatan, at binanggit na huwag isara ang portal alang-alang sa karangalan. Dahil dito ay sumang-ayon ang iba pang mga pinuno at piniling ibigay ang lahat sa tagumpay ni Dolan,
Balik kay Jor at Dolan ay lalo pang tumitindi ang laban at gumamit si Jor ng 4,000 Furious Cuts upang wakasan ang laban, ngunit sa kabila ng lahat ng projectile ay iniwasan ito ng dragon at gumanti gamit ang isang paghinga na napakalakas kaya't nakatawag ito ng pansin sa isang babae sa malayong bahagi ng underworld. Pagkatapos nito pinutol ni Dolan ang 3 sa mga braso ng kanyang kalaban na naiwan na lamang ang isa. Sa kabila ng lahat ay hindi sumuko si Jor at nanatiling nakatayo at sa pagtatapos ng labanan, pinutol ng tao si Jor sa kalahati at ipinahayag na ang kanyang determinasyon ay kasing tibay ng Diyos na si Alcez. Bago siya mamatay ay napaluha ang demonyo at pinararangalan na marinig ang ganoong mga salita. Bago tuluyang mawala ay inutusan ni Dalan ang halimaw na isipin ang espada na pumutol sa kanya bilang sandata ng mga taong kanyang pinatay mula sa kagubatan. Sa pagpanaw ni Jor ay magalang na nagpaalam ang tao sa Diyos ng digmaan. Sa kalagitnaan nito isang mahiwagang babae mula sa underworld ang nagmamasid kay Dolan ng may saya, natutuwa sa ideya na makakaharap niya ito muli sa hinaharap at pagbalik ni Dolan sa End, sinalubong siya ng isang yakap mula kay Selena. Pagkatapos nito ay sinira ng hukbo ang portal at idineklara ang tagumpay at bumalik sila sa kanilang mga tao, na sinalubong ang mga mandirigman ng isang engranding salo-salo at nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa sayaw ng mga elf. Tinanong nina Christina at Selena si Dolan kung ano ang masasabi niya sa kanilang mga kasuotan. Sumagot siya na ang pinakamagandang gantimpala ay makita ang dalawang kasama niya sa ganoong kagandang mga damit. Biniro siya ni Fu na matapang siyang magsalita ngunit sinabi ni Dolan na iyon ang tapat niyang nararamdaman. Sa sandaling iyon ay dinala ng dalawang kabataang elf na babae si Chris upang tanungin siya tungkol sa kanyang buhay, nauhaw sa mga kwento tungkol sa kanyang kabayanihan sa labanan at samantala, lumapit si Fu kay Dolan at tinanong kung alam na niya ang gagawin pagkatapos nito. Bagamat naguluhan sa una ay tumingin ang lalaki kay Selena at pagkatapos ay inanyayahan niya ang Lamia na sumayaw at masaya itong tinanggap ni Selena. Habang sumasayaw ay inamin niya kay Dolan na naisipan niyang tumakas mula sa laban. Ngunit dahil kay Dolan at sa mahiwagang bagay na dala nito ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang takot at bumalik sa labanan. Nagpasalamat si Dolan sa kanya sa pagbibigay ng moral na suporta kaso nalungkot ang dalaga dahil gusto niyang ibang paraan sana makita ni Dolan ang kanyang sinabi. Sa pagtatapos ng salo-salo ay labis nang nalasing ang Lamia na higit pa sa tindi ng pagkakalasing ng tito mo tuwing Biyernes ng gabi. Samantala ay narinig ni Dolan ang isang magandang awit mula sa di kalayuan at sinundan niya ang boses. Nakita si Christina na kumakanta ng isang kwento tungkol sa isang lalaking naging bayani matapos talunin ang isang masamang dragon kasama ang isang puting dragon. Palakpak ang tugon ng binata sa pagtatapos ng kanta at napansin ni Christina ang presensya ng kaibigan at agad na humingi ng paumanhin dahil napakinggan niya ang pangit niyang pagkanta. Tumawa lamang si Dolan at sinabing maganda ito ngunit malayo iyon sa katotohanan at sinisigurado ni Dolan na sabihin ito at dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya kung saan nagmula ang kanta. Ipinaliwanag ni Chris na ito ay ipinasa ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, gusto malaman ni Dolan kung ano ang nangyari pagkatapos patayin ng bayani ang dragon, ngunit sinabi ng dalaga na doon na nagtatapos ang kanta. Ang bayani at ang kanyang grupo ay nakipaglaban kasama ang puting dragon laban sa masamang dragon at iyon na ang wakas. Tinanong ni Chris kung ano sa tingin ni Dolan ang nangyari pagkatapos at naniniwala siya na itinuring ng puting dragon na mahalaga ang pagkakaibigan nito sa bayani. Kinabukasan sa pamamaalam sa kagubatan ng End ay muling inimbitahan ni Olivia si Dolan na sumali sa Magic Academy. Ngunit sinabi niya na kailangan pa niyang mag-isip tungkol dito at binigyan naman siya ni Diodore ng mga buto ng itim na rosas na kapakipakinabang sa paggawa ng mga potion at pagkatapos ay hinalikan siya sa labi, dahilan upang magulat si Dolan. Ilang oras ang lumipas matapos ang kanilang paglalakbay ay bumalik ang grupo sa Veron Village. Nang mag-isa na siya ay pagbukas niya ng pinto ng kanyang tahanan, laking gulat ni Dolan nang biglang bumaon ang isang matalim na kuko sa kanyang dibdib.